Invincible Divine Sword Chapter 941 hanggang 950. Natuklasan. Lumubog ang puso ni Yang Xiaotian. Dapat ay noong nakolekta niya ang Chaos Spiritual Vein, Heavenly Holy Water at Origin Divine Fruit, nahawakan niya ang ilang paghihigpit, na pumukaw sa alarma ng Silver Sky Blood Demon Clan. Sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Yang Xiaotian sa paghahanap ng banal na gamot, at ginamit ang pagtatago sa espasyo, at pagkatapos ay pinangangalagaan ang kanyang hininga sa tulong ni Ding Ye, at mabilis na lumipad patungo sa labasan ng kaban ng bayan. Ngunit siya ay nasa pinakamalalim na bahagi ng treasury sa sandaling ito, at imposibleng lumipad sa labasan ng treasury bago dumating ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan. Oo naman, nang nasa kalagitnaan na ng biyahe si Yang Xiaotian, ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay sumugod na. May kaugnayan ito sa treasury, at maraming miyembro ng Silver Sky Blood Demon Clan ang dumating sa pagkakataong ito, kasing dami ng 10,000 tao. At lahat sila ay nasa itaas ng banal na emperador, at ang nakakabigla na kapangyarihan ay nilamon ang langit at ang lupa, at ang marahas na hangarin na pumatay ay bumaha sa bawat sulok ng kabangyaman. Ang mga ordinaryong Divine Lord, na nahaharap sa gayong nakakatakot na pagpatay na layunin at banal na kapangyarihan, ay himatayan sa takot. Maging si Yang Xiaotian, ang kanyang buong katawan ay tense, at siya ay lumipad ng napakaingat. Buksan ang space formation. Si Lin Xian, ang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan, ay dumating sa treasure house at nakita ang nasirang pinto ng treasure house. Agad siyang sumigaw, "Bantayan mo ako ng pinto." Malamig na tumugon ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan at binuksan ang space formation ng treasure house. Biglang sumili ang walang katapusang liwanag ng porma sayon mula sa bawat sulok ng treasure house. Ang mga liwanag na ito ng porma sayon ay parang sapot ng gagamba, siksik, at tatakpan ng bawat pulgada ng bahay yaman. Kahit sino ang nasa treasure house, sila ay mabubunyag. Sa pagtingin sa liwanag ng porma sayon na binaril, nagulat si Yang Xiaotian. Nang malapit na siyang kumilos, ang boses ni Master Ding ay tumunog, "Hindi na kailangan." Pagkatapos ay isang puwersa ang kumalat sa buong katawan ni Yang Xiaotian, na sumasakop sa buong katawan ni Yang Xiaotian. Nang tumama ang liwanag ng formation, nalaman ni Yang Xiaotian na sa power covering na iyon, hindi siya kayang atakihin ng kapangyarihan ng formation. "Umalis ka muna sa treasure house." Sinabi ni Master Ding, "Ang aking lihim na pamamaraan ay hindi magtatagal. Maaari lamang itong tumagal ng 1 oras ng higit pa." 1 oras. Nang marinig ito, hindi na nagpatagal pa si Yang Xiaotian. Buong lakas siyang lumipad patungo sa pintuan ng kaban sa ilalim ng pagtatago ng kalawakan. Nang makita ng pinuno ng Silver Sky Blood Demon Clan, si Lin Xian, na walang ibang lumabas sa treasury pagkatapos mabuksan ang space formation, hindi niya maiwasang maghinala. Ang ibang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay sobrang kainahinala din. Hindi kaya nakatakas ang kabilang partido sa kaban ng bayan. Sabi ng isa sa mga ninuno sa malalim na boses. Imposible. Nag-trigger lang siya ng ban, imposibleng makatakas siya sa kaban ng yaman ng ganoon kabilis. Umiling si Lin Xian, kumikislap ang kanyang mga mata na may kakaibang liwanag, tinitingnan ang espasyo ng treasury, ang kabilang partido ay maaaring gumamit ng ilang lihim na paraan upang maiwasan ang kapangyarihan ng pagbuo ng kalawakan. "Bantayan mo ang pinto ng kaban ng bayan. Hui Zhu, pumasok kayong 4 sa akin para maghanap." Pagkatapos, lumipad sina Lin Xian at Hui Zhu at ang iba pang 4 sa treasury at nagsimulang hanapin si Yang Xiaotian. Sa ilalim ng ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan, mayroong 10 sinaunang ninuno, at si Hui Zhu at ang iba pang 4 ay isa sa 10 sinaunang ninuno, ngunit ngayon ay 9 na lamang na sinaunang ninuno ang natitira sa Silver Sky Blood Demon Clan. Dahil si Yan Zhu, na nagnanais sa katawan ng dragon ni Zulong, ay pinatay ni Heye gamit ang isang kuko sa kontinente ng Zulong. Matapos makapasok si Hui Zhu sa treasure house, ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Ang ambon ng dugo ay namuo at naging kulay dugo ng mga mata, na nagpalabas ng dugo pulang ilaw, na sumasakop sa nakapalibot na espasyo, hinahanap at naramdaman ang pag-iral ni Yang Xiaotian. Ito ang pinakamataas na kasanayan ng Yintian Blood Demon Clan, ang Heavenly Soul Blood Eye. Ang Heavenly Soul Blood Eye ay sinasabing magagawang basagin ang lahat ng invisibility at escape method, at sino mang naliliwanagan ng Heavenly Soul Blood Eye ay unti-unting mabubulok at magdaranas ng matinding sakit. Hindi nagtagal, lumapit si Hui Zhu kay Yang Xiaotian. Binalot ng kulay dugong liwanag ng Heavenly Soul Blood Eye si Yang Xiaotian at ang espasyo sa paligid ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa takip ng lihim na kapangyarihan ni Ding Ye, ang kulay dugo na liwanag nitong Heavenly Soul Blood Eyes ay hindi makapagpaliwanag kay Yang Xiaotian. Dumaan si Yang Xiaotian sa harap ng kabilang partido nang walang anumang panganib.
Nang dumaan si Yang Xiaotian, tiningnan ni Wizu ang lugar kung saan nalilito si Yang Xiaotian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang kamangha-manghang sword energy ay sumabog upang patayin ang lugar kung nasaan si Yang Xiaotian. Gayunpaman, walang kakaiba sa enerhiya ng espada. Matapos dumaan si Yang Xiaotian sa espasyo kung saan hinahanap ni Wizu at ng iba pa, nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa gate ng treasury. Ngunit pagdating niya sa gate ng treasury, nakita niyang hinarang ng mga master ng Yintian Blood Demon Clan ang gate. Huwag kang mag-alala, ang aking lihim na pamamaraan ay maaaring dumaan sa kanila. Sabi ni Ding Ye. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Xiaotian matapos itong marinig, at pagkatapos ay dumaan siya sa mga master ng Yintian Blood Demon Clan na parang isang transparent na tao at umalis sa treasure house ng Yintian Blood Demon Clan. Matapos umalis sa kabangyaman, si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na huminto saglit at mabilis na lumipad patungo sa pasukan at labasan ng espasyo. Hindi nagtagal, makalipas ang isang oras, nawala ang kapangyarihan ng lihim na pamamaraan. Ngunit sa oras na ito, malayo pa ang layo mula sa entrance at exit ng space ng Yintian Blood Demon Clan headquarters. Ang pagpasok at paglabas ng espasyo ay nakakalap na ng isang siksik ang pulutong ng mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan, kung hindi milyon, mayroong kahit daan-daang libo. Nakita ni Yang Xiaotian ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan na ito mula sa malayo, dumilim ang kanyang mukha. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nabigo ang lihim na pamamaraan ni Ding Ye, at malinaw na imposibleng makadaan sa pasukan at labasan ng espasyo ng walang kamalayan ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay mabangis. Patayin. Nang lapitan ni Yang Xiaotian ang pasukan at labasan ng espasyo, hindi siya nagdalawang isip, at ibinaba ang kanyang dalawang espada, at biglang bumulwak ang walang katapusang enerhiya ng espada. Ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ay agad na nabigla, at nang sila ay gagawa ng hakbang, nakita nila ang walang katapusang sword energy na bumulwak. Gumawa ka, galit na sabi ng isang elder ng Silver Sky Blood Demon Clan, winuwagayway ang kanyang mga kamay, namumuo sa isang kamanghamanghang defensive light shield, sinusubukang hadlangan ang sword energy ni Yang Xiaotian. Ngunit sa sandaling kumilos siya, nakita niya ang isang malaking gintong apoy na tripod na nahulog mula sa langit. Boom! Ang buong espasyo ng Silver Sky Blood Demon Clan headquarters ay nanginig ng husto. Daan-daang libong mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan ang natangay. Ang pasukan at labasan ng espasyo na orihinal na na-block ay naging walang laman. Mabilis na sumugod si Yang Xiaotian sa entrance at lumabas sa kalawakan. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yang Xiaotian, biglang, sa kawalan, isang mahiwagang palad na sumusuporta sa langit ang bumasag sa hangin at biglang hamampas kay Yang Xiaotian, manatili ka rito. Ang kapangyarihan ng Magic Palm na sumusuporta sa langit ay mapanira. Ang gumawa ng hakbang ay ang ninuno ng Silver Sky Blood Demon. Nang bumagsak ang Magic Palm na sumusuporta sa langit, ang gintong apoy ng tripod ay pumailanglang. Ang mahiwagang palad ay tumama sa gintong apoy na kalasag ng liwanag ng tripod. Sa gitna ng malaking pagkabigla, dumaan si Yang Xiaotian sa entrance at exit ng kalawakan at umalis sa pugad ng Silver Sky Blood Demon Clan headquarters. Isang malamig na ungol ang tumunog, at ang Silver Sky Blood Demon Ancestor ay hahabulin na sana si Yang Xiaotian, ngunit ang Ancient Tomb Ancestor ay biglang pumutok gamit ang isang palad, na napilitang bumalik ang Silver Sky Blood Demon Ancestor. Paglabas sa pugad ng Silver Sky Blood Demon Clan, muling bumalik sa Dead Sea si Yang Xiaotian, nakahinga ng maluwag, at pinaandar ang vast sea boat patungo sa Kingdom of Swords nang walang tigil. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yang Xiaotian ang apat na nakakatakot na aura sa likod niya na hinahabol siya ng baliw, at sila ang apat na tao ng Wizu. Boy, maglakas loob na pumasok sa aking Silver Sky Blood Demon Treasury, kunin ang aking Silver Sky Blood Demon Treasure, at patayin ang aking mga disipulong Silver Sky Blood Demon, nililigawan mo lang si kamatayan. Ang apat na tao ng Wizu ay may malamig na mga mata, at sinuntok si Yang Xiaotian mula sa malayo. Ang lakas ng kamao ay gamulong at naabutan ang malapad na bangka ng dagat. Boom! Nang magsanib puwersa ang apat na Wizu, ang malapad na bangka ng dagat ay nayanig pa rin sa pagsabog, kahit na may proteksyon ng magaan na kalasag ni Lord Ding. Lord Ding, sigurado ka bang mapapatay mo sila? Tumingin si Yang Xiaotian sa apat na Wizu na humahabol sa kanya, malamig ang kanyang mga mata. Sa aking kasalukuyang lakas, kailangan ng 300 subaw ng Heavenly Daw Holy Water para patayin silang apat. Sabi ni Lord Ding. 300 subaw ng Heavenly Daw Holy Water. Sumimangot si Yang Xiaotian. Ito ang halos lahat ng Heavenly Daw Holy Water na mayroon siya ngayon. Siya gritted kanyang ngipin, damn it.
Bagamat kailangan ng 300 subo ng Heavenly Daw Holy Water para makapatay ng 4 na tao, ang 4 na Wizo ay isa sa 10 sinaunang ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan, at dapat ay marami silang magagandang bagay sa kanila. Sa oras na ito, unti-unting lumapit ang 4 na Wizo sa malapad na bangka ng dagat. Anak, hindi ka makakatakas. Ang mapanglo na boses ni Wizo ay tumunog, aalisin ko ang iyong kaluluwa ng buhay, at pagkatapos ay susunugan ito ng apoy ng multo araw at gabi. Ngunit nang matapos siyang magsalita, biglang huminto siyang Xiaotian. Nagtataka lang ang 4 na Wizo nang bigla nilang nakita ang isang higanteng gintong apoy na tripod na lumilipad palabas ng langit. Ang higanteng golden flame tripod na ito ay hamarang sa araw, at ang ginintoang apoy ay nagpapaliwanag sa walang katapusang espasyo, at pagkatapos ay sumabog ito patungo sa kanilang 4 na may nakakatakot na kapangyarihan. Naramdaman ni Wizo at ng 4 ang nakakatakot na kapangyarihan ni Lord Ding, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto, at wala silang oras para isipin ito, at lahat sila ay umatake. Void Demon Sky Slash, Dugong Dagat Demonyong Kamao. Devil Yuan Sky Supporting Knife. Blood Eye Breaking the Sky. Si Wizo at ang 4 ay sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Napakalawak na enerhiya ng demonyo, dumadaloy na dagat ng dugo, enerhiya ng espada na bumabagtas sa mundo, at mga mata ng dugo sa buong kalangitan. Gayunpaman, kahit na ang 4 ay nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, ito ay walang silbi. Sa kapangyarihan ng Heavenly Daw Holy Water, pinasabog ni Lord Ding ang Blood Sea Demonic Energy at Sword Energy ng 4 na tao ng walang katumbas na puwersa, at ang lahat ng mga mata ng dugo ay sumabog. Naramdaman lang ni Wizo at ng 4 na dumilim ang mundo sa kanilang harapan, at lahat sila ay natangay at nahulog ng husto sa malayong mga bundok. Ang 4 sa kanila ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, lahat ay may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Silang 4 ay sinaunang ninuno ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang pinagsamang lakas ng 4 ay kaya pang lumaban sa 10 dakilang ninuno, ngunit sila ay malubhang nasugatan ng isang suntok mula sa isang gintong tripod. Matapos palayasin ni Ding Ye ang 4 na tao sa isang suntok, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gintong apoy, at muli siyang sumabog ng may pinakamataas na kapangyarihan at mapanirang puwersa. Si Huizu at ang iba pang 4 ay natakot, at ang kanilang buong katawan ng banal na kapangyarihan ay galit na suportado. Kasabay nito, halos agad nilang na-activate ang Divine Shadow Escape Talisman sa kanilang mga katawan. Ngunit pagkatapos ay nalaman nila na kapag ang kapangyarihan ng Divine Shadow Escape Talisman ay nais na balutin sila at makatakas, ito ay tulad ng pagtama sa Chaos Iron Wall at naitaboy pabalik. Nang makitang kahit ang Divine Shadow Escape Talisman ay hindi epektibo, nagulat sila, nagalit, desperado, at ayaw. Bigla silang bumagsak sa hangin at buong lakas na muling sumabog kay Ding Ye. Gayunpaman, ang 4 sa kanila ay hindi pa nasugatan ngayon lamang, at hindi nila napigilan ang pag-atake ni Ding Ye, lalo pa pagkatapos na masugatan, kaya't muling inararo ni Ding Ye ang pag-atake ng 4 na tao at pinasabog sila. Matapos gawin ito ng higit sa 10 beses, sa wakas ay tumigil si Ding Ye. Nang huminto si Ding Ye, nakita niyang si Huizu at ang 4 pa ay namamatay na. Hinimok niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng 15 Swords Domain, at ang Diyos ng 10,000 Zhang Domain ay nagkondensasyon. 15 Swords Domain. Si Huizu at ang 4 pa ay nanlaki ang kanilang mga mata, mukhang hindi kapanipaniwala. Ikanaway niyang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan ng 15 Swords Domain ay sumabog sa 4. Matapos kumpirmahin na patay na ang 4, pumunta siyang Xiaotian upang hanapin ang mga artifact ng kalawakan ng 4 na tao. Hindi niya sinuri, ngunit sinunog ang 4 na katawan ng isang banal na apoy, at pagkatapos ay pinalayas ang Hanhai Boat ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang wala ng mga master ng Yintian Blood Demon Clan na humahabol sa kanya, inilabas niyang Xiaotian ang mga artifact ng kalawakan ng 4 na tao, at pagkatapos ay kinakabahang binuksan ang lahat. Ang nagpagan sa pakiramdam niyang Xiaotian ay maraming mga kayamanan sa mga artifact ng kalawakan ng 4 na tao. Kahit na ang Heavenly Daw Holy Water ay hindi kasing dami ng inaasahan niyang Xiaotian, ang 4 na tao ay may higit sa 200 subo na magkasama. At mayroon ding 2 Chaos Spirit Veins. Ang ikinagulat niyang Xiaotian ay mayroong isa pang 40 milyong taong gulang na banal na gamot. Nagpasya siyang maghintay hanggang sa makalusot siya sa kaharian ng Hari ng Diyos, at pagkatapos ay lunukan ng 40 milyong taong gulang na banal na gamot na ito. Sa panahong iyon, dapat na niyang malusutan ang ikalawang antas ng Hari ng Diyos sa isang iglap, na nagligtas sa kanya ng daan-daang taon ng pagsusumikap. Tulad ng pagmamaneho niyang Xiaotian sa Vast Sea Boat upang magpatuloy sa paglipad patungo sa Kingdom of Sword, sa punong tanggapan ng Silver Sky Blood Demon Clan, ang Blood Demon Ancestor na si Lin Tianai ay nakatayo sa pasukan at labasan ng espasyo na may madilim na mukha. Napapaligiran siya ng mga bangkay at laman.
Ito ang daan-daang libong mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan na hamarang sa pasukan at labasan ng espasyo at natangay ni Master Ding. Nakita mo ba kung sino iyon? Tinanong ni Lin Tianay si Lin Xian sa napakalamig na boses. Meaning yung taong nakalusot sa treasure house nila. Umiling si Lin Xian, hindi. Sa tingin ko ang mga tao mula sa Tomb Demon Sect ang may gawa nito. Isang matandang ninuno ang nagsabi sa malalim na boses, sino pa kaya ito maliban sa mga tao mula sa libingan ng demonyong sekta? Kumikislap ang mga mata ni Lin Xian, totoo ba? Malalaman natin kapag bumalik si Wizo at ang apat pa. Malaki pa rin ang tiwala niya sa lakas ni Wizo at ng iba pang apat. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang forum. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang matandang ninuno sa gulat na may bakas ng takot sa kanyang mukha, at sinabi sa isang nakakatakot at nanginginig na boses, ang mga Soul Jade Tablet ng apat na tao, ang matandang ninuno, ang pinuno ng angkan, at ang Wizu, ay nasira. Tuldok tuldok tuldok. Sa spaceship, nakaupo siyang Xiaotian na naka-cross-legged sa isang piraso ng Chaos Spirit Stone at nagpatuloy sa paglunok ng apat na Divine Fruit para magsanay. Lumipas ang kalahating buwan. Sa wakas ay dumating na ang kaharian ng mga espada. Ang Kingdom of Swords, ang pinuno ng Demon Ancestor Continent Empire, ay isa rin sa 10 superpowers ng Demon Ancestor Continent. Ito ay isang sikat na Sword Holy Land sa buong God Realm. Kalahati ng 10 dakilang Diyos ng espada ng Demon Ancestor Continent ay nagmula sa kaharian ng mga espada. Maging ang Diyos ng espada na may puting damit na si Exi Buhui at ang Master of Fate ay nagsanay ng swordsmanship sa Kingdom of Swords. Bagamat malakas ang Silver Sky Blood Demon Clan, ang Ancient Tomb Demon Sect ay nang ahas na guluhin sila. Gayunpaman, ni ang Silver Sky Blood Demon Clan o ang Ancient Tomb Demon Sect ay hindi handang sakta ng Sword Country. Ipinapakita nito ang katayuan ng Sword Country sa Demon Ancestor Continent. Matapos makapasok sa Sword Country, makikita ang mga cultivator ng espada sa lahat ng dako, at ang mga master ng espada ay madalas na nakikitang nakikipagkompetensya sa swordsmanship. Maraming mga pader ng lungsod ang inukitan pa ng iba't ibang mga diskarte sa espada at paggalaw ng espada, at ang ilang mga gusali ay may sword rune. At halos lahat ng mga tindahan ng espada sa magkabilang gilid ng kalye ay nagpapanday ng mga espada. Matapos makapasok siyang Xiaotian sa Sword Country, dumiretso siya sa 10,000 Tribulation Sword Mountain. Sa Sword Country, mayroong 10,000 Tribulation Sword Mountain, na isa ring pinakasikat na Sword Mountain sa Sword Country. Sa Sword Mountain, mayroong 6 na sword formation na nagsilang sa Sword Domain. Hanggat naiintindihan at pinipino niya ang 6 na Sword Domain na ito, maaari niyang sanayin ang 3 pangunahing Sword Domain sa larangan ng maliit na tagumpay. Nang sumugod siyang Xiaotian sa Wanjie Sword Mountain, nakilala niya ang maraming cultivator ng espada sa daan na nag-uusap tungkol sa labanan sa pagitan ng Silver Sky Blood Demon Clan at ng Ancient Tomb Demon Sect. Ano, may pumasok sa treasure house ng Silver Sky Blood Demon Clan. Patay na ang 4 na sinaunang ninuno ni Wizu. Sino ito? Sino ang pumatay sa 4 na sinaunang ninuno ng Wizu? Hindi ko alam, walang makakakita kung sino ito. Nag-isip ang ilang tao kung ginawa ba ito ng mga tao ng Ancient Tomb Demon Sect. Noong gabing iyon, pinangunahan ng founder ng Ancient Tomb Demon Sect ang kanyang mga amo na pumatay sa Silver Sky Blood Demon Headquarters. Si Miss Meng yata ang pumatay sa kanila. Hindi dapat si Miss Meng. Sa lakas ni Miss Meng, kung gusto niyang kunin ang treasure house ng Silver Sky Blood Demon Clan, pwede niya itong kunin ng diretsyo. Bakit nakipag-away ang Dream Girls sa ninuno ng Blood Demon? Mukhang may kaugnayan ito sa Honghuang Mozo. Napag-usapan ang lahat. Kaugnay sa Honghuang Mozo, nagulat siyang Xiaotian. Ang hari ng Diyos ay tila pumunta sa Wanjian Junction upang maliwanagan si Wanjimi. Ilang beses pumunta si King God sa Wanjian Sword Mountain para maliwanagan si Wanjiemo. Parang 10,000 na. Ang hari ng Diyos ay nagtala ng 9,000 kalamidad. Baka posible talagang maliwanagan ang 10,000 nakawan. Kung mas mahirap, gusto ng hari ng Diyos na maliwanagan, mahirap. Hindi ko alam kung sino ang makakapagpapaliwanag sa moisture sa hinaharap. Sino ang nakakaalam? Habang papalapit ka sa Sword Mountain, dumami ang nakatagpo niyang Xiaotian ng pagkumpuni ng espada. Ang Wanjian Sword Mountain ay ang pinakasikat na junction sa bansa ng mga espada, kaya hindi mabilang ang mga master na pumunta sa Wanjian Sword Mountain para sa paliwanag, at kahit ang mga ninuno at emperador ng kaharian ng mga espada ay madalas na pumupunta sa Wanjian Sword Mountain upang linangin. Ang King of God sa karamihan ay ang unang Sword God ng Mozu Mainland, at ito rin ang pinakanaliwanagan na Sword God na nagpapaliwanag kay Wanjie Mocho. Maliban sa hari ng Diyos, walang master ng Kendo ang makakaalam ng mga tawa. 9,000 pagnanakaw.
Nang dumating si Yang Xiaotian sa Wanjian Sword Mountain, sa ilalim ng paanan ng Sword Mountains ng Wanjian Mountain, napalibutan siya ng kendo ng Mozo Ancestral Mainland. Ang Magic Ancestor Continent, ang magic ay nababalot, ngunit ito rin ay kakaiba na walang magic. Nang dumating si Yang Xiaotian, nakita ko ang isang malaking grupo ng mga sword correction at nagkumpol-kumpol ng isang babae na nakasuot ng matibay na damit. Matangkad ang babae at nagbigay ng pakiramdam ng kabayanihan. Kuya, pumunta ka rin ba para kay Prinsesa Bihan? Sa oras na ito, nagsalita ang isang alagad ng pagkumpuni ng espada sa tabi ko. Prinsesa Bihan. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Ang disipulong Jian Shu ay tumangala kay Yang Xiaotian, at nagulat, hindi mo man lang kilala si Prinsesa Bihan. Umiling si Yang Xiaotian, at talagang hindi niya alam kung ano itong Prinsesa Bihan. Prinsesa Bihan, hindi mo alam. Ang ekspresyon ng alagad ng pag-aayos ng espada ay mukhang medyo pinalaki, at nagbiro. Ang mga kapatid ay sarado na sa 10,000 taon, lumabas ka lang. Pagkatapos ay sinabi, ang Prinsesa Bihan ay ang prinsesa ng aming kaharian ng espada. Ito rin ang pinakamahusay na talento para sa mga nakababatang henerasyon ng mga espada ng bansang mga espada. Sa maikling 10,000 taon, natanto ni Prinsesa Bihan ang 3,000 kalamidad. Panipi. Natatakot ako na hindi ito alam ni Yang Xiaotian, at idinagdag, sa oras na iyon, natanto ng Hari ng Diyos ang 3,000 kalamidad, ngunit ginamit nito sa buong 200,000 taon. Nagulat si Yang Xiaotian. Maraming mga alagad ng kendo ang naliwanagan sa 10,000 mga nakawan, at maaaring hindi nila makuha ang ika-100 na kalamidad sa loob ng 10,000 taon. Napagtanto ng prinsesa ng Bihan ang 3,000 taon ng pagnanakaw sa loob ng 10,000 taon. Ang ganitong talento ng kendo ay talagang kamangha-mangha. Paano ba, nakakagulat ba? Ang alagad ng espada na si Shu ay tumawa kay Yang Xiaotian, gustong tanggapin ng Hari ng Diyos ang kanyang disipulo, at tumanggi si Prinsesa Bihan. Higit pa sa Hari ng Diyos, kahit ang ninuno na si Wu Yin, ang unang ninuno ng langit at lupa, ay gustong tanggapin si Prinsesa Bihan bilang kanyang mga alagad, at tinanggihan ni Prinsesa Bihan. Sa oras na ito, isa pang Jansayo male disciple socket ang nagsabi, minsan sinabi ni Princess Bihan na kahit na ang Tiandi Mansion ay higit na tinatanggap siya bilang isang disipulo, tatanggi din siya. Oh, aksidente ni Yang Xiaotian. Nag-sign up na si Princess Bihan para sa labanan sa Diyos na kaharian na ito. Pagkatapos noon, pagkatapos ng labanan ng mga Diyos, lumahok siya sa labanan sa bundok ng Tiandaw at inaasahang mananalo sa top 20. Sinabi ng lalaking alagad na nag-aayos ng espada, minsang sinabi ng Panginoon na hanggat ang mga disipulong lumahok sa labanan sa bundok ng Tiandaw ay maaaring manalo sa unang 20, maaari silang sumali sa kanilang hindi magagapi na mga pintuan. Panipi. Ang hindi magagapi na pinto ay ang unang pinto ng domain ng kaguluhan. Noong nakaraan, ang nangungunang 10 ng labanan ng bundok ng Tiandaw ay napanalunan ng mga alagad ng mga hindi magagapi na pintuan. Sa nakaraang labanan sa bundok ng Tiandaw, ang mga disipulo ng Tiandi God's Mansion ay namatay sa mga kamay ng mga dinag-agapi na disipulo, hindi mabilang. Kaya, ang Prinsesa Bihan na ito ay naisip na manalo sa labanan bago ang labanan sa bundok ng Tiandaw, at pagkatapos ay sumali sa hindi magagapi na pinto ng domain ng kaguluhan. Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, tumango ang disipulong Jian Shu, ang talento ng prinsesa ng Bihan, ang talento ay kamangha-mangha, at kung sasali ako sa Tiandi God Mansion, iniisip ko rin na kaya kong yumuko. Tanging ang hindi magagapi na mga ninuno ng Invincible Division of Chaos Domain ang karapat-dapat na tanggapin ng ating prinsesa bilang isang disipulo. Sumimangot si Yang Xiaotian, huwag tumingin sa mansyon ng langit at lupa. Sa bawat oras na labanan sa bundok ng Tiandaw, inabuso ng mga walang talo na disipulo ng Chaos Realm ang mga alagad ng mga Diyos. Ayaw nilang mapahiya si Prinsesa Bihan ng mga Diyos, ngunit ipinagmamalaki nila ang pagsali sa hindi magagapi na pinto ng kaguluhan. Nandito ang mga kapatid para maliwanagan si Wanjie Kendao. Ang alagad ng pagkumpuni ng espada ay nagsabi, ipinapayo ko ang kapatid na pumasok sa kaliwanagan. Bakit? Hindi napigilan ni Yang Xiaotian. Nang pumasok si Prinsesa Bihan sa Wanjian Sword Corridor upang liwanagan si Wanjie Kendao sa mga oras na ito, maraming mga disipulo ang pumasok din sa hanay ng mga espada sa pagkukunwari ng pagliliwanag sa Wanjie Kendo, upang lapitan si Prinsesa Bihan. Nabalisa ito, kaya't iniutos ng Emperor Jian Kingdom na kapag si Prinsesa Bihan ay pumasok sa sword ng mga hinaharap na espada upang ipaliwanag ang hinaharap, hindi makakapasok. Paliwanag ng alagad. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Hindi ba pwedeng pumasok ang ibang mga alagad?
Yang Xiaotian, ang libu-libong pagnanakaw na ito ay hindi mula sa bansa ng mga espada. Ang bansa ng mga espada ay masyadong nangingibabaw. Sa Mozo Mainland, kahit na ang dugong pilak na Blood Demon Clan ay ayaw na masaktan ang kaharian ng mga espada. Para sa iba pang hanay ng mga espada, ang mga kapatid ay maaari ding pumunta sa iba pang hanay ng mga espada upang maliwanagan. Hindi ko na kailangang pumasok sa sword array ni Wanjia. Kung sasaktan mo ang bansa ng espada, walang makapagliligtas sa iyo. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang Wanjia Sword Formation. Dalawang sword realms ang isinilang sa Wanjia Sword Formation. Kailangan niyang pumasok sa Wanjia Sword Formation sa pagkakataong ito. Kung hindi, kung napalampas niya ang dalawang sword realm na ito, maaaring hindi niya makultivate ang lahat ng 15 sword realms niya sa minor success level bago ang labanan sa Tiandao Mountain. Sa pag-iisip nito, lumipad si Yang Xiaotian at lumapag sa harap ng Wanjia Sword Formation. Ang mga nasasakupan ni Prinsesa Bihan at si Prinsesa Bihan ay lumilipad patungo sa Wanjia Sword Formation. Biglang, nakita nila si Yang Xiaotian na papasok na sa Wanjia Sword Formation at sumigaw, tumigil. Isang lalaki ang lumipad sa himpapawid at lumapag sa harap ni Yang Xiaotian, pinigilan siya, inutusan ng iyong kamahalan na kapag ang ating prinsesa ay pumasok sa Wanjia Sword Formation upang maunawaan ang espada, ang ibang mga disipulo ay hindi maaaring pumasok ng magkasama. Narinig ito ni Yang Xiaotian at sinabing, hindi ba pumasok din ang God-slaying King sa Wanjia Sword Formation? Lumubog ang mukha ng nasasakupan, ang haring pumapatay ng Diyos ay haring pumapatay ng Diyos, ikaw ay ikaw, hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa haring pumapatay ng Diyos, paano ka maihahambing sa haring pumapatay ng Diyos? Lumabas ka na, kung hindi. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng espada ay pumutok, at agad na pinasabog ang kalaban. Pagkatapos ay lumipad siya sa Wanjia Sword Formation. Nakita ito ni Prinsesa Bihan, at lumubog ang kanyang magandang mukha. Malinaw, hindi niya inaasahan na hindi lamang pinansin ni Yang Xiaotian ang utos ng kanyang ama, ngunit nang ahas din siyang sakta ng kanyang mga nasasakupan. Your Highness, this guy is simply courting death. Papasok ako at huhulihin siya ngayon. Ang isa pang subordinate ni Prinsesa Bihan ay galit na galit at malapit nang lumipad sa Wanjia Sword Formation. Hindi na kailangan. Malamig na sinabi ni Prinsesa Bihan, kaya kung pumasok mag-isa, hintayin mo ako sa labas. Pagkasabi nito, nang hindi pinahintulutan ng kanyang mga nasasakupan na magsalita, nag-flash siya sa Wanjia Sword Formation ng mag-isa. Napakalaki ng Wanjia Sword Formation. Sa sandaling pumasok si Yang Xiaotian sa Sword Formation, ang malawak na sword energy ng Sword Formation ay sumabog patungo sa kanya. Ang Wanjia Sword Formation na ito ay iniwan ng Chaos Demon Lord noon. Sa pagtingin sa malawak na sword energy na sumasabog patungo sa kanya, pinaandar ni Yang Xiaotian ang Chaos Swallow ang Heaven Art. Biglang huminto 1 metro sa kanyang harapan ang malawak na sword energy na orihinal na sumasabog patungo sa kanya. Kaya, si Prinsesa Bihan, na humahabol mula sa likuran, ay nakita ang napakalaking lakas ng espada ng Nine Tribulations na sumasabog sa harap ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay huminto 1 metro ang layo mula kay Yang Xiaotian. Nakita ko ang mga sword energies na ito na sunod-sunod na dumarating, at pagkatapos huminto ng 1 metro sa harap ni Yang Xiaotian, lahat sila ay nagbanggaan, bumuo ng sunod-sunod na nakakatakot na sword storm. Ngunit gaano man karahas ang mga sword storm na ito, hinding-hindi nila matatamaan si Yang Xiaotian. Ang 1 metro sa harap ni Yang Xiaotian ay naging isang vacuum zone. Natigilan si Prinsesa Bihan. Ano ang nangyayari? Maging siya, na nakaunawa sa unang 3,000 kapigatian ng Wanjia Sword Dao, ay hindi magawa, paano ito nagawa ng binatang ito? Hindi, kahit na ang God-slaying King na nakaintindi sa Wanjia Sword Dao hanggang sa 9,000 kapigatian ay hindi ito magagawa. Ang mga Wanjia Sword Energies na ito ay parang pakikipagkita sa kanilang mga amo na umuwi, at hindi sila nang ahas na salakayin ang binata, hindi nila kayang salakayin ang binata. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian si Prinsesa Bihan sa likuran niya at nagpatuloy sa pagsulong. Sa bawat hakbang na pasulong niya, ang lakas ng espada ni Wanjia ay umuurong. Nang lumipad pasulong si Yang Xiaotian, ang mga lakas ng espada ng Wanjia na iyon ay lumipad pabalik. Nagising si Prinsesa Bihan at nagmamadaling sumunod. Gusto niyang makita kung saang bahagi ng Wanjia Sword Formation maaring pasukin ng binata. Ang Wanjia Sword Formation ay may 10 lugar. Sa pangkalahatan, pagkatapos lamang na maunawaan ang unang 1,000 kalamidad ay maaaring makapasok ang isa sa pangalawang lugar. Sa kasalukuyan, tanging ang God-slaying King ang nakauunawa sa unang 9,000 kalamidad at nakapasok sa huling lugar. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa dulo ng unang lugar, pagkatapos ay dumaan sa unang lugar at pumasok sa pangalawang lugar.
Ang buong katawan ni Princess Bihan ay napuno ng 1G Sword Energy, lumalaban sa Sword Energy attack ng Sword Formation. Ngunit si Yang Xiaotian ay hindi katulad niya, na kailangang umasa sa 1G Sword Energy para labanan ang Sword Energy attack ng Sword Formation. Tila normal na naglalakad si Yang Xiaotian, na walang pagbabago sa enerhiya ng espada sa kanyang katawan, ngunit hindi siya inatake ng 1G Sword Energy. Sumunod si Prinsesa Bihan sa likod, at habang tumitingin siya, lalo siyang nagulat. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa ika-4 na lugar, na siyang huling lugar na maaaring marating ni Prinsesa Bihan sa kasalukuyan. Ngunit habang sinusundan ni Prinsesa Bihan, dumaan pa rin si Yang Xiaotian sa ika-4 na lugar at nakarating sa ika-5 lugar. Paano nangyari ito? Nagulat si Prinsesa Bihan habang pinapanood niya si Yang Xiaotian na pumasok sa ika-5 lugar. Sa mga nakababatang henerasyon, siya ang may pinakamataas na antas ng pag-unawa sa 1G Sword Dao, at kahit na hindi siya makapasok sa ika-5 lugar. Wala pa siyang narinig na sinuman sa nakababatang henerasyon na nakaunawa sa 1G Sword Dao sa higit sa 4,000 kabigatian. Sino ang taong ito? Tulad ng pag-aalinlangan ni Prinsesa Bihan, sa ika-5 lugar, nang nauunawaan ng Demon Sword God ang ika-4,196 na kapigatian ng 1G Sword Dao, bigla niyang nakita ang isang binata na nakaasol na sando na pumasok. Pumasok ang binatang ito nang walang anumang pagbabago sa 1G Sword Chi sa kanyang katawan. Ang Demon Sword God ay isa ring matagal nang itinatag na Sword God sa Demon Ancestor Continent. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa lakas ng maraming Super Sect Masters. Napatulala siya nang makita ang isang binata na dumaan sa kanya sa masayang paraan. At ang binatang ito ay nasa Godlord Realm. Pinagmamasdan ng binatang ito sa Godlord Realm na naglalakad hanggang sa dulo ng ika-5 lugar, dumaan sa ika-5 lugar, at pumasok sa ika-6 na lugar. Ang Demon Sword God ay biglang nakaramdam ng takot. Baka naman multo. Gayunpaman, kahit na ito ay isang multo, imposible para sa ito na maglakad sa 1G Sword Formation ng napakalibang. Ito ang 1G Sword Formation, na kilala bilang ang pinakamahirap na sword formation na intindihin sa Demon Ancestor Continent, nang walang pag-aalinlangan. Matapos dumating si Yang Xiaotian sa ika-6 na lugar, mayroon ding Supreme Sword God sa ika-6 na lugar na nakakaintindi sa 1G Sword Dao. Ang kabilang partido ay tumingin kay Yang Xiaotian na naglalakad palayo sa kanya ng maluwag, at nakaramdam siya ng takot na parang Demon Sword God. Sa ganitong paraan, patuloy na naglalakad si Yang Xiaotian patungo sa pinakamalalim na bahagi ng 1G Sword Formation. Ang dalawang sword domain na ipinanganak mula sa 1G Sword Formation ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Sword Formation, kaya kailangan niyang pumunta sa pinakamalalim na bahagi. Dahil hindi itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang hininga, ang mga master ng espada na nauunawaan ng espada sa 1G Sword Formation ay nakakita ng isang binata sa Godlord Realm na naglalakad sa sunod-sunod na lugar at naglalakad patungo sa ika-10 lugar sa loob ng isang araw. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Lahat ay nakaramdam ng takot. Lalo na ang mapula ang buhok na matandang demonyo na nauunawaan ang daan ng 10,000 Tribulation Sword sa ika-9 na lugar ay nabigla. Ang pulang buhok na matandang demonyo ay isa ring makapangyarihang ninuno. Naiintindihan niya ang daan ng 10,000 Tribulation Sword sa ika-9 na lugar sa loob ng maraming taon. Natural na nabigla siya nang bigla niyang nakita ang isang binata sa Godlord Realm na pumasok. Tumingin pa siya kay Yang Xiaotian sa isang estado ng alerto. Gayunpaman, sumulyap lang si Yang Xiaotian sa kanya at saka naglakad papunta sa ika-10 lugar. Ang ika-10 lugar ay ang huling lugar din. Ang lugar na ito ay kung saan din naintindihan ng God-Slaying King. Naglakad si Yang Xiaotian sa hindi kalayuan nang makita niya ang God-Slaying King na nauunawaan ng 10,000 Tribulation Sword Dao. Nagulat din ang God-Slaying King nang maramdamang may papasok. Lumingon siya at nakitang binata iyon sa Godlord Realm. Napatulala rin siya. Sino ka? Ang God-Slaying King ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka at pagdududa, na may time-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang hindi kilalang tao, sabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng 10,000 Tribulation Sword Formation. Upang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng 10,000 Tribulation Sword Formation, kailangan mong dumaan sa ika-10 bahagi. Nang makitang dadaan si Yang Xiaotian sa ika-10 bahagi at maabot ang pinakamalalim na bahagi ng pagkakabuo ng espada, hindi napigilan ng God-Slaying King na sabihin, mas mabuting huwag ka nang sumulong. Pagkatapos dumaan sa ika-10 bahagi, mararating mo ang 2 dakilang kaharian ng espada. Walang sino man ang makapapasok sa 2 dakilang kaharian ng espada. Biglang huminto si Yang Xiaotian, paano kung makapasok ako sa 2 dakilang kaharian ng espada? Ang haring pumapatay ng Diyos ay natigilan, pagkatapos ay umiling at nagsabi, imposible.
Walang sino man ang makakapasok sa dalawang dakilang kaharian ng espada. Alam niya ang katakutan ng dalawang dakilang kaharian ng espada. Lumapit lang siya, at ilang daang metro pa ang layo, at naramdaman niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng dalawang sword realms. Kung lalapit siya ng isang hakbang, tiyak na masasabog siya. Kung makapasok ako sa dalawang kaharian ng espada, maglilingkod ka sa akin sa loob ng 1,000 taon. Sinabi niyang Xiaotian, kung hindi ako makakapasok sa dalawang sword realms, ituturo ko sa iyo ang Chaos Swallowing Heaven Art. Ano, Chaos Swallowing Heaven Art? Nagulat ang God-slaying king, ibig mong sabihin, ang Chaos Demon Lord's Chaos Swallowing Heaven Art. Oo, ito ay ang Chaos Devouring Heaven Art ng Chaos Demon Lord. Sabi niyang Xiaotian. Nang marinig ito ng God-slaying king, tinitigan niya siyang Xiaotian na may layuning pumatay, kaya, nakapasok ka rito kasama ang Chaos Devouring Heaven Art. Malinaw, gusto niyang patayin siyang Xiaotian at kunin ang Chaos Devouring Heaven Art mula kay yang Xiaotian. Pagharap sa Chaos Devouring Heaven Art ng Chaos Demon Lord, malamang nakakaunti ang mga tao sa God Realm na hindi natutukso. Gayunpaman, inaasahan niyang Xiaotian na ang King-slaying king ay may intensyong pumatay. Nang akmang kikilos na ang God-slaying king, biglang, isang hininga na kasing lakas ng bilangguan ang Tangean mula kay yang Xiaotian. Ang lakas ng hininga na ito ay bumulaga sa God-slaying king. Nanlilisik ang mga mata niya sa pagdududa. Paano nagkaroon ng nakakatakot na aura ang binatang ito? Okay, kung makapasok ka sa dalawang sword realms nang walang anumang problema, maglilingkod ako sa iyo sa loob ng 1,000 taon. Matapos magbago ang mukha ng God-slaying king, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi ka makapasok sa dalawang sword realms, ang Chaos Swallowing Heaven Art ay magiging akin. Ang dalawang kaharian ng espada ay mayroon ng malayang kamalayan. Kahit na ang binatang ito ay nagpractice ng Chaos Swallowing Heaven Art, siya ay aatakihin din ng dalawang sword realms. Dahil ang Chaos Swallowing Heaven Art ay hindi epektibo, hindi siya naniniwala na ang kabilang partido, isang Godmaster, ay maaaring makapasok sa dalawang sword realms. Pero paano ko malalaman kung totoo ang Chaos Swallowing Heaven Art na sinabi mo? Sabi ni God-slaying king. Matapos marinig ito, inilabas niyang Xiaotian ang kahoy na espada. Ang kahoy na espadang ito ay ginawa ng Chaos Demon Lord gamit ang mga sanga ng Chaos God Tree, at ang Chaos Swallowing Heaven Art ay nasa loob. Pagkasabi nito, binuksan niya ang panloob na espasyo ng kahoy na espada at inilabas ang Chaos Swallowing Heaven Art. Pagkatapos, binuksan niyang Xiaotian ang unang pahina ng Chaos Swallowing Heaven Art at hinayaan ang God-slaying king na tumingin sa malayo. Ang haring mamamatay Diyos ay napuno ng pananabik. Ibinalik niyang Xiaotian ang Chaos Swallowing Heaven Art sa inner space ng wooden sword at sinabing, kung hindi ako makapasok sa dalawang sword realms at mapatay ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dalawang sword realms, mawawala ang restriction ng wooden sword. Kung gayon, ang kahoy na espada at ang Chaos Swallowing Heaven Art ay magiging iyo. Sinabi ito niyang Xiaotian at ipinasok ang kahoy na espada sa lupa, pero paano kita pagkakatiwalaan? Huminga ng malalim ang King-slaying king, maaari tayong manampa sa pangalan ng langit. Okay. Pagkatapos, siyang Xiaotian at ang God-slaying king ay nanumpa sa pangalan ng Heaven on the spot. Kung lalabag sila sa panunumpa, papatayin sila ng Heavenly Dao Divine Tribulation. Biglang, isang invisible heavenly Dao force ang gumapos sa dalawa. Matapos magmura ang dalawa, tumalikod siyang Xiaotian at naglakad patungo sa dalawang kaharian ng espada. Tinitigan ng God-slaying king ang kahoy na espada sa lupa na may nagninangas na mga mata. Hanggat ang batang ito ay namatay, ang paghihigpit sa kahoy na espada ay mawawala. Sa oras na iyon, magiging kanya ang kahoy na espada at ang Chaos Swallowing Heaven Art. Gayunpaman, ang hindi alam ng God-slaying king ay na kahit na mamatay siyang Xiaotian, hindi niya makukuha ang Chaos Devouring Heaven Art sa kahoy na espada. Dahil ang Chaos Dark Divine Power lang ang makakapagbukas ng panloob na espasyo ng kahoy na espadang ito. Hakbang-hakbang na naglakad siyang Xiaotian patungo sa dalawang domain ng espada. Sa oras na ito, nasa 1,000 metro pa siya mula sa dalawang domain ng espada. Hanggat siya ay pumasok sa hanay na 800 metro, siya ay mawawasak ng dalawang domain ng espada. Habang papalapit siya sa attack range ng dalawang sword domain, kinabahan siyang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang ordinaryong sword domain, ngunit ang sword domain ng 10,000 Tribulation Sword Formation. Ang 10,000 Tribulation Sword Formation ay inayos ng Chaos Demon Lord. Kung mas malakas ang pagbuo ng espada, mas malakas ang pinanganak na domain ng espada. Hindi nagtagal, umabot sa 810 metro siyang Xiaotian. May 10 metro pa ang layo mula sa attack range ng dalawang sword domain. Ang mga mata ng God-slaying king ay nahulog din kay yang Xiaotian.
Nang makita si Yang Xiaotian na nakatayo 810 metro ang layo at huminto, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa sandaling ito, biglang, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng lakas ng espada. Ang langit at lupa, walang hangganan, at ang 15 sword domain ng Tai Long ay lumipad lahat. Ang 10,000 talampakan na domain na Diyos ay nag-condensed. Sa sandaling ito, ang buong Wanji Sword Formation ay talagang naglabas ng hindi pa nagagawang sword light. Domain God. Tumingin si Zhou Shenwang sa Domain God sa likod ni Yang Xiaotian at gulat na sinabi. Ang binatang ito, sa hindi inaasahan, ay ang 15 sword domain. Talagang nilinang niya ang Domain God. Sa sandaling ito, lahat ng malalakas na lalaki sa Wanji Sword Formation ay nagulat nang makitang nagbago ang Sword Formation, at hindi nila maintindihan kung bakit biglang naging ganito ang Wanji Sword Formation. Matapos ipatawag ang Domain God, ang kapangyarihan ng 15 sword domain ay bumalot sa katawan ni Yang Xiaotian, at si Yang Xiaotian ay humakbang pasulong upang magpatuloy sa paglalakad patungo sa 2 sword domain. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang paglabas, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Hindi maitago ni Zhou Shenwang ang kanyang pagkagulat sa kanyang puso. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian na patuloy na naglalakad patungo sa 2 sword domain, hindi niya maiwasang makuyam ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay puno ng demonyong enerhiya. Boy, kahit na mayroon kang 15 sword domain at Domain God, hindi mo mapipigilan ang kapangyarihan ng 2 sword domain. Kung mas malakas ang 15 sword domain, mas malakas ang Domain Gods. Ngayon, ang 15 sword domain ni Yang Xiaotian ay hindi pa ganap na nabubuo, at ang Domain Gods ay maaari lamang hamina sa kapangyarihan ng 2 sword domain sa kalahati ng higit. Kahit na kalahati lang ng kapangyarihan ng 2 sword domain, sobrang nakakatakot pa rin sila. Sa ilalim ng mabangis na mga mata ng God-slaying King, sa wakas ay dumating si Yang Xiaotian sa attack range ng 2 sword domain. Biglang, ang 2 sword domain ay naglabas ng mabigat na sword energy, at sumabog patungo kay Yang Xiaotian na parang tsunami. Nang ang mabigat na enerhiya ng espada ay sumabog sa harap ni Yang Xiaotian, biglang, ang katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng gintong liwanag. Ang walang katapusang sword energy ay sumabog sa gintong liwanag, at ito ay sumabog ng malakas. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ng 2 sword domain ay malakas, imposibleng sumabog sa depensa ni Ding Ye sa ilalim ng pagpapahina ng Domain God ni Yang Xiaotian. Nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paglalakad patungo sa 2 sword domain na may walang katapusang sword energy. Hindi, imposible. Nanlaki ang mga mata ng God-slaying King. Gayunpaman, sa ilalim ng gulat na tingin ng God-slaying King, hakbang-hakbang na naglakad si Yang Xiaotian patungo sa 2 sword realm, at pagkatapos ay naglakad papunta sa space ng sword realm. Namutla ang mukha ng God-slaying King. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit, at nakaramdam ng sobrang ayaw. Natalo ka. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa sword realm, nakatingin sa God-slaying King sa di kalayuan. Walang katiyakan ang mukha ng haring pumapatay ng Diyos, at sa wakas ay bumantong hininga siya sa langit at sinabing may kamao, kilalanin ang binatang Panginoon. Young Master, hindi na kailangan, tawagin mo na lang akong Master. Sinabi ni Yang Xiaotian, at sa isang kamay, nahulog ang kahoy na espada sa kanyang kamay, huwag kang mag-alala, susundan mo ako sa hinaharap at gagawa ka ng mga bagay para sa akin, at hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas. Sa puntong ito, ang banal na liwanag ay lumundag sa buong katawan niya, at ang Hongmeng Divine Tree ay lumitaw. Hongmeng Divine Tree. Nagulat ang mamamatay Diyos na hari. Oo, ang Hongmeng Divine Tree. Sinabi ni Yang Xiaotian, maaaring wala akong ibang kayamanan, ngunit mayroon akong walang katapusang bilang ng Hongmeng Divine Fruits. Napalunok ang mamamatay Diyos na hari at sinabi, huwag kang mag-alala, Young Master. Yamang ako ay nanumpa na maglilingkod sa iyo sa loob ng 1,000 taon, buong puso kitang susundan sa loob ng 1,000 taon na ito. Mabuti naman. Inalis ni Yang Xiaotian ang Hongmeng Divine Tree, at pagkatapos ay pinitik ang isang Hongmeng Divine Fruit gamit ang isang kamay, binibigyan ng God-slaying King ng Hongmeng Divine Fruit, kunin mo itong Hongmeng Divine Fruit at magsanay muna. Hanggat taos puso kang magtrabaho para sa akin sa hinaharap, bibigyan kita ng isa bawat buwan. Pagkatapos makinig kay Yang Xiaotian, bibigyan niya ang kanyang sarili ng prutas na Hongmeng God bawat buwan. 1 buwan, 12 sa 1 taon. Sa 100 taon, iyon ay 1,200. Kung naglaro siya para kay Yang Xiaotian sa loob ng libu-libong taon, magiging 12,000. 12,000. Sa pag-iisip nito, ang hari ng Diyos ay mabilis na bumilis at niyakap si Yang Xiaotian, salamat sa iyong anak. Tumanggo si Yang Xiaotian, pagkatapos ay pumunta sa gitna ng espasyo ng espada, umupo, at nagsimulang mapagtanto ang larangan ng unang espada.
Nang makita ang sitwasyon, ang hari ng Diyos ay hindi maiwasang mag-alinlangan, ngunit hindi ito masyadong inisip, ngunit nilamon ang susunod na Hongmeng Shenguo, at pumunta sa gilid upang pinuhin si Hongmeng Shenguo. Bagamat ang larangan ng mga espada na ipinanganak sa hanay ng mga espada ng Wanjie Sword, mabilis na natanto niyang Xiaotian ang misteryo ng larangan ng mga espada sa hanay ng mga espada. Ipinatawag niyang Xiaotian ang larangan ng Yungai Sword, nagsimulang isama ang larangan ng Yungai Sword sa larangan ng mga espada ng Sword Array ng Wanjie, at unti-unting pinagsama ang larangan ng mga espada sa hanay ng mga espada. Nang lumipas ang isang buwan, ang larangan ng Yungai Sword niyang Xiaotian ay tumaas ng husto, at sa wakas ay matagumpay na pinagsama ang larangan ng mga espada sa hanay ng mga espada. Sa sandali ng pagsasama niyang Xiaotian sa tagumpay ng espada, ang hari ng Diyos na naglilinang ay ang pagbabago ng hanay ng espada, at hindi niya maiwasang tumingin sa espasyo ng espada. Gayunpaman, nalaman kong nawala ang espasyo ng unang espada sa espada ng Wanjie Sword. Wala na. Ito. Matapos matigilan ng hari ng Diyos, may naisip siya, na bigla ang kanyang puso, at ang kanyang mukha ay tumingin kay Yang Xiaotian na nakaupo pa rin doon. Ito ba? Intersection. Dati, nakita niya si Yang Xiaotian na nakaupo sa espasyo ng espada, iniisip na gusto lang ni Yang Xiaotian na maliwanagan ang misteryo ng larangan ng mga espada. Hindi ko inaasahan na hindi lamang ito napagtanto ni Yang Xiaotian, kundi pati na rin ang pagsasama. Ito ay matagumpay. Siya ay hindi kapanipaniwala na siya ay nagtrabaho ng gusto sa loob ng maraming taon at hindi kailanman narinig kung sino ang maaaring matagumpay na pagsamahin ang larangan ng mga espada. Sa oras na ito, nakita niyang bumangon si Yang Xiaotian, pagkatapos ay naglakad patungo sa espasyo ng pangalawang espada, at pumunta sa gitna ng espasyo ng pangalawang sword field. Nakaramdam lang ng tuyo ang hari ng Diyos. Saglit niyang tinitigan si Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling nagsasaka at hindi na makapagpatuloy sa paglilinang. Umupo lang siya sa isang tabi at tinitigan si Yang Xiaotian at tinitigan ang kanyang anak, sa takot na mawala ang anumang pagbabago. Sa ilalim ng titig ng hari ng Diyos, mabilis na naliwanagan ni Yang Xiaotian ang larangan ng pangalawang espada, at pagkatapos ay tinawag ang larangan ng Yungai Sword, tulad ng paraan ng paggawa nito sa larangan ng pangalawang espada. Nang makita ang field ni Yang Xiaotian ng Yungai Sword na isinama sa pangalawang sword field space sa Sword Array, kinabahan si King God sa kanyang mga kamao, at unti-unting lumipas ang oras. Ang lahat ng sword chi power ng pangalawang sword ay tila na condensed kay Yang Xiaotian, at ang buong katawan ni Yang Xiaotian sword gas ay naging mas maunlad. Biglang lumakas ang Yungai Knight Sword ni Yang Xiaotian, at ang espasyo ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy, at pinigilan nito ang espasyo bago ito tumigil. Xiao Cheng, ang hari ng Diyos, na nakatitig kay Yang Xiaotian, ay bumulalas. 2 buwan, ang larangan ng mga espada ay nilinang mula sa isang threshold hanggang sa kaharian ng Xiao Cheng. Kung ang larangan ng mga espada ay matatagpuan, hindi ba't ang larangan ng 15 espada ng kanilang anak ay ganap na malilinang kay Xiao Cheng sa lalong madaling panahon? Iniisip ang eksena sa larangan ng 15 espada ni Yang Xiaotian kay Xiao Cheng, ang unang Diyos ng espada ng demonyong ninuno ng Diyos ng mga Diyos ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Noong panahong iyon, nangingibabaw ang langit at lupa sa larangan ng 14 na espada kay Xiao Cheng. At ang kanilang anak, ang tanging Diyos na Panginoon. Nang makita na ang larangan ng Yungai Sword ay matagumpay na nakalusot sa kaharian ng Xiao Cheng, ang puso niyang Xiaotian ay maluwag. Ngayon, mayroon siyang larangan ng siyam na mga espada upang masira si Xiao Cheng. Ngayon, mayroon pa ring mga langit na hayop, nilalamon ang araw, itim na dragon, baha, tadhana, kapalaran walang mga tagumpay sa larangan ng 6 na espada. Pagkatapos mag-practice ng ilang araw, tumayo si Yang Xiaotian at lumabas sa pinakamalalim na bahagi ng Sword Array ng Wanjie, at pagkatapos ay naglakad palabas ng ika-10 lugar kasama si Haring Zonshen. Gayunpaman, bago lumabas, isinaalang-alang ni Yang Xiaotian ang pagkakakilanlan ng hari ng mga Diyos at hinayaan siyang magsuot ng maskara. Ang maskara na ito ay espesyal na ginawa ni Yang Xiaotian, na maaaring hadlangan ang paningin ng kamalayan. Tulad ng paglabas ni Yang Xiaotian at King of the Gods, sa ika-9 na lugar, ang mga matandang demonyo na nagpapaliwanag sa mga espada sa loob ng maraming taon ay ang mga larawang nilalakad ni Yang Xiaotian sa harap niya paminsan-minsan. Sa tuwing naiisip niya ang mga kabataan ng Panginoon, palagi siyang hindi mapalagay at hindi laging napagtanto ang hanay ng pangungulti ng espada. Hintayin mong lumabas ang batang ito. Kailangan ko siyang mahuli, tingnan kung anong mga sekreto ang itinatago niya sa kanya, maaari kang lumayo bilang pagkilala sa hanay ng mga espada. Kaya naman, tinitigan niyang mabuti ang ika-10 lugar. Sa araw na ito, nang matitigan niya ang ika-10 bahagi, biglang, may nakita siyang asol na kamiseta na lumabas sa ika-10 bahagi.
Ang lumang magic ng pulang buhok ay natigilan, at pagkatapos ay natuwa siya. Si Warren ay tumayo, at lumapit kay Yang Xiaotian, "Anak, sa wakas ay lalabas ka na." Mali ba? Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang matandang demonyo ng Hongmao. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ngumiti ang mga matandang demonyo ng pulang Mao, syempre may mali. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan si Yang Xiaotian, "Gusto kong malaman kung anong mga sikreto ang mayroon ka sa iyong katawan, na gagawin kang master ng Diyos sa loob at labas ng sword array ng malaya." Dahil ang matanda na may pulang buhok ay nakadikit sa katawan ni Yang Xiaotian, hindi niya masyadong inisip na makita ang hari ng Diyos sa likod ni Yang Xiaotian. Nang hulihin na ng matandang Mau Mau si Yang Xiaotian, bigla siyang nanganak ng panganib ng kamatayan. Nilingon ni Warren ang kanyang ulo at nakita ang isang makinang na sword shi. Ang lakas ng espada ay napakalakas kaya nagbago ang mukha ng matandang demonyo na may pulang buhok. Wala siyang pakialam kay Yang Xiaotian at umatras sa gulat. Umatras lang siya, at halos dumaan sa dibdib niya ang lakas ng espada. Sa pagtingin sa nakakatakot na enerhiya ng espada na dumaan sa kanyang dibdib, ang pulang buhok na matandang demonyo ay nababalot ng malamig na pawis. Siya ay tumingin sa God-slaying king sa takot, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, "Ikaw." Sa oras na ito, ang katawan ng God-slaying king ay sumisikat ng banal na liwanag, at ang sunod-sunod na sword energy na naglalaman ng kamanghamanghang makalangit na kapangyarihan ng kapigatian ay patuloy na umusbong, umabot sa 9,000 tribulations. Haring mamamatay Diyos. Nanginginig ang matandang demonyo na may pulang buhok. Bagamat isa rin siyang makapangyarihang ninuno, malayo pa rin siya sa unang sword god ng Demon Ancestor Continent, ang God-slaying king. Ang God-slaying king ay maihahambing sa ninuno ng Silver Sky Blood Demon. Matapos piliting pabulaikan ang matandang demonyo na may pulang buhok gamit ang isang espada, ang Kingslaying King ay hamampos ng isa pang espada. Ang kapangyarihan ng 9,000 kapigatian ay gumulong at umindayog ang enerhiya ng espada. Mula sa malayo, ito ay tila isang makalangit na kapigatian na nagbobomba sa pulang buhok na matandang demonyo. "Hayaan mo siyang buhay," sabi ni Yang Xiaotian sa God-slaying king. Naunawaan ng God-slaying king ang ibig sabihin ni Yang Xiaotian. Ang pulang buhok na matandang demonyo ay napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Ilang beses niyang sinubukang tumakas mula sa ika-9 na lugar, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang tumakas, siya ay pinasabog pabalik ng isang higanteng gintong apoy na tripod. Matapos ang ilang nabigong pagtakas, hindi naiwasang mawala ng pag-asa ang pulang buhok na matandang demonyo. Ano ba itong tripod na ito? Ito ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa God-slaying king. Sa ilalim ng pag-atake ng God-slaying king at ng tripod master, ang pulang buhok na matandang demonyo ay sa wakas ay sumabog sa lupa. Ang pulang buhok na matandang demonyo ay pinasabog sa lupa, at sunod-sunod na inatake siya ng God-slaying king at Dingye. Kaya, ang matandang demonyo na may pulang buhok ay pinasabog na lamang ng sword energy ng God-slaying king, at pagkatapos ay muli siyang pinasabog ni Dingye. Pagkatapos ng isang mabangis na pag-atake, ang pulang buhok na matandang demonyo ay nahiga sa lupa at hindi na makagalaw. Si Yang Xiaotian at ang God-slaying king ay lumakad sa harap ng pulang buhok na matandang demonyo. Ang pulang buhok na matandang demonyo ay hindi tumingin sa God-slaying king, ngunit tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Ang binatang ito sa God-Lord Realm ay talagang nasupil ang God-slaying king. Bilang karagdagan, ang ding sa binatang ito ay tiyak na isang pag-iral na higit pa sa Chaos Artifact. Maaaring maging, oo, hindi siya naglakas loob na isipin ito. Lumapit si Yang Xiaotian sa matandang demonyo na may pulang buhok, at hindi nagsalita, ngunit direktang sinuntok sa tiyan ang matandang demonyo na may pulang buhok. Ang Shirajin na matagal nang hindi nagpakita ay muling lumitaw sa mundo. Bang! Ang kapangyarihan ng Shirajin ay direktang tumagos, na patuloy na sinisira ang mga panloob na organo ng matandang demonyo na may pulang buhok. Sa una, ang pulang buhok na matandang demonyo ay walang naramdaman. Ngunit habang paulit-ulit siyang sinuntok ni Yang Xiaotian, ang mukha ng matandang demonyo na may pulang buhok ay ganap na nagbago, mula sa pula ay naging lila, pagkatapos mula sa lila ay naging puti, at pagkatapos ay mula sa puti ay naging pula muli. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si Yang Xiaotian at ang God-slaying king sa ika-9 na lugar. Pero sa likod nila, may isa pang sumusunod. Hiniling din ni Yang Xiaotian ang pulang buhok na matandang demonyo na magsuot ng maskara. Maraming mga master na nakakaintindi sa Wanjie Sword Formation sa ika-8 lugar, kasing dami ng 4. Ang 4 na taong ito ay ang sikat na Ghost Witch na 4 na demonyo sa Demon Ancestor Continent, at ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa Red-Haired Old Demon.
Ang apat na tao ay malinaw na may parehong ideya tulad ng pulang buhok na matandang demonyo, na gustong hulihin si Yang Xiaotian at tanungin siya ng sikreto kung paano malayang makapasok at makalabas si Yang Xiaotian sa Wanjie Sword Formation. Ang mamamatay Diyos na hari at ang pulang buhok na matandang demonyo ay sumugod ng walang sabi-sabi, nag-aaway, nang-aabuso, at nangambamba. Ang God Eater Clan at ang Living Dead of the Buried God Cliff ay sunod-sunod na lumitaw, at kasama ang Silver Sky Blood Demon Clan, dumobble ang pressure ni Yang Xiaotian. Sa makatuwid, nais ni Yang Xiaotian na samantalahin ang pagkakataong umalis sa Wanjie Sword Formation sa pagkakataong ito upang mag-recruit ng pinakamaraming makapangyarihang subordinate hanggat maaari. Siyempre, ayaw niya sa mga mahihina. Ang pinakamababa ay kailangang mula sa ikawalong lugar. Ang mga mula sa unang 7 lugar ay hindi pinaghahanap. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si Yang Xiaotian sa ikawalong lugar. Nang lumabas siya sa ikawalong lugar, bukod pa sa Godslayer King at sa red-haired old demon, may 4 pang tao sa paligid niya. Naiintindihan ni Prinsesa Bihan ang Wanjie Sword Formation sa ika-4 na lugar. Sa loob ng higit sa 2 buwan, naka-cross-legged siya sa pang-4 na lugar, at hindi niya lubos na maunawaan ang pagbuo ng espada. Tulad ng red-haired old demon, ang figure ni Yang Xiaotian ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Hindi niya maisip kung bakit nakapasok si Yang Xiaotian sa ika-5 lugar ng walang Wanjie Sword Chi. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng demonyo. Sa huli, hindi siya makapag-concentrate sa pag-unawa sa pagbuo ng espada, kaya kinailangan ni Princess Bihan na lumabas sa Wanjie Sword Formation. Si Prinsesa Bihan at ang kanyang mga nasasakupan ay nagbabantay sa labas ng Sword Formation. Nang makita nilang lumabas si Prinsesa Bihan, nagulat sila. Noong nakaraan, pumasok si Prinsesa Bihan sa Wanjie Sword Formation para maunawaan ang Sword Formation, at inabot ito ng hindi bababa sa ilang dekada, at higit sa daan-daang taon, bago siya lumabas. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya ng ganoon kabilis. Princess, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng isa sa matanda. Ang matandang ito ay isa sa mga master ng espada ng Sword Pavilion ng Sword Kingdom. Ang pagiging Sword Master ng Sword Pavilion ng Sword Kingdom ay nagpapakita ng kanyang lakas at swordsmanship. Ayos lang ako. Umiling si Prinsesa Bihan at sinabing, Mr. Yi, bumalik na tayo. Sa loob ng ilang araw, lilipat na tayo sa prehistoric continent. Ang labanan ng God's Domain ay ginanap sa prehistoric continent. Kahit na maaga pa para sa labanan ng God's Domain, gusto niyang pumunta doon ng mas maaga. Okay. Tumango si Mr. Nang malapit nang umalis si Prinsesa Bihan at ang iba pa, biglang kumislap ang Wanjie Sword Formation, at ilang figure ang lumabas sa Wanjie Sword Formation. Yung batang yun, nakita ng isang utusan sa tabi ni Prinsesa Bihan ang taong lumabas at sumigaw. Lumingon si Prinsesa Bihan at nakita niyang ang lumabas ay ang binata na nagmumulto sa kanya nitong nakaraang 2 buwan. Anak, buti naman lumabas ka. Ang isa sa mga nasasakupan ni Prinsesa Bihan ay agad na hamampos ng espada kay Yang Xiaotian. Ang pagwawalang bahala sa utos ng ating kamahalan ay isang malaking krimen, at ang pangahas na sakta ng ating mga master ng Sword Country ay higit pa sa isang malaking krimen. Maraming makapangyarihang tao mula sa mga nakapaligid na sekta ang nakakita nito at hindi naiwasang tumingin at magtalakayan sa gulat. Sino ang binatang ito, at gaano kalakas ang loob niyang saktan si Prinsesa Bihan? Mukhang 2 buwan na ang nakalilipas, hindi niya pinansin ang utos ng Sword Country Emperor, hindi lamang nakapasok sa 10,000 Tribulation Sword Formation, kundi pati na rin ang malubhang pinsala sa mga subordinate ni Princess Bihan. Alam ng lahat na si Prinsesa Bihan ay ang pinakamamahal na sinta ng Sword Country Emperor. Ang masaktan si Prinsesa Bihan ay ang saktan ang Sword Country. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Maging ang Silver Sky Blood Demon Clan ay ayaw na masaktan ng Sword Country. Ang binatang ito ay humihingi ng kamatayan. Nakita ng pang-4 sa 4 na Ghost Witch sa likod ni Yang Xiaotian ang subordinate ni Prinsesa Bihan na inihahampas ang kanyang espada kay Yang Xiaotian. Duguan ang mga mata niya at malamig siyang ngumuso. Biglang bumaril ang nasasakupan ni Prinsesa Bihan na parang daong nalaglag, malakas na nahulog sa lupa, at nawalan ng malay. Natigilan si Prinsesa Bihan at ang kanyang mga nasasakupan. Naghahanap ng kamatayan. Ang 12 ng mga subordinate ni Princess Bihan ay malapit ng sumugod. Maghintay, sabi ng matandang si Yi, na nakatitig sa pang-4 sa 4 na Ghost Witch na may seryosong mukha, sino ka? Sino ako? Ngumisi ang ika-4 na Ghost Witch, hindi ka karapat-dapat na malaman. Kung gusto mong malaman kung sino ako, hayaan mong lumapit si Beiji Fan at magtanong ng personal. Beiji Fan ang tunay na pangalan ng emperador ng Sword Country. Nang marinig ang pang-4 na Ghost Witch na tinatawag ang tunay na pangalan ng emperador ng Sword Country, hindi lang ang mga nasasakupan ni Princess Bihan ang nagalit,
kundi pati na rin ang mga mukha ni Ilaw at Princess Bihan ay lumubog. Napakamayabang ng tono mo. Sa pagkakataong ito, pupunta ako para matutunan ang iyong kakayahan. Sabi ni Ilaw sa malalim na boses. Nang hindi nakikita kung paano siya gumagalaw, ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay lumundag at nagtipon sa likuran niya na parang pabo reel na ikinakalat ang kanyang buntot. Sa lakas ng espada, ang malalaking anino ng demonyo ay pinalapot. Mad Demon Sword Classic. Bulalas ng isang leader ng sekta. Ang Mad Demon Sword Classic ay isa sa pinakamalakas na sword classic sa Kingdom of Sword. Sinasabi na ito ay ipinasa mula sa isang demonyong Diyos sa prehistoric world. Kung ang Demon God Sword Classic ay isinasabuhay hanggang sa tugatog, maaari itong mag-condense ng 1,000 anino ng demonyo, na hindi masusupol. Ang mga anino ng demonyo na nakadikit sa likod ni Ilaw ay umabot na sa 900. Biglang iniwas ni Ilaw ang kanyang espada, at kaagad, ang Mad Demon Sword Shi ay sumabog patungo sa Ghost Witch na si Lao Si. Naramdaman ang mapanirang kapangyarihan ng Crazy Demon Sword Shi, tumawa ang Ghost Witch Old 4, at ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay umuungal, na nilunod ang mundo. Ang kanyang payat na palad ay tumama mula sa napakalaking demonyong enerhiya, at nakita na ang Crazy Demon Sword Shi ay sumabog, at si Ilauro ay natama ng malakas at napaatras ng daan-daang metro, na tumalsik ng dugo. Nagkaroon ng isang patay na katahimikan. Gulat na napatingin si Prinsesa Bihan at ang kanyang mga nasasakupan kay Ghost Witch Old 4. Napatingin ang ibang mga sect master sa paligid sa Ghost Witch Old 4, ang pinakamahina sa 4 na Ghost Witch, at nagbago ang kanilang mga mukha. Tara na, sinulyapan niyang Xiaotian si Prinsesa Bihan at ang iba pa, at pagkatapos ay kinuha ang 6 na tao ng God-slaying King para sumilip sa hangin. Ngayon na ang oras para sa labanan ng God Realm ay palapit ng palapit, kailangan niyang magmadali upang maunawaan at isama ang mga sword domain ng iba pang 4 na sword formation ng 10,000 Tribulation Sword Mountain. Nang makitang umalis na siyang Xiaotian, sa kalaunan ay walang nang ahas na pigilan si Prinsesa Bihan. His Royal Highness, ang mga kabataang ito ay masyadong galit, umaasa sa maraming lalaki, at paulit-ulit kang sinasaktan. Mag-uulat kami sa emperador at hayaang ipadala ng emperador ang Panginoon ng Jansh sa bayan upang patayin sila. Nagalit si Prinsesa Bihan. Pinanood ni Prinsesa Bihan siyang Xiaotian na pumunta sa figure at alam niya ang panig ni Yilaw, at nagtanong, Yilaw, may problema ba? Prinsesa, ayos lang ako. Umiling si Yilaw. Bumalik muna tayo sa Emperor Palace. Napaungol si Prinsesa Bihan, at pagkatapos ay lumipad pabalik sa Emperor's Palace of the Emperor's Kingdom. Pagkaalis ni Prinsesa Bihan at ng iba pa, nagkagulo ang eksena. Sino ang binata? Nakakatakot ang kanyang lakas, at maging ang kabaliwan ng eskrimidor na eskrimidor ni Jansh ay madaling mabali. Gayunpaman, kahit sino pa siya o makasakit sa bansa ng mga espada, imposibleng mabuksan ang bansa ng mga espada. Tingnan mo, ang emperor ng bansang sword ay tiyak na magpapadala ng master ni Jansh para patayin sila. Tama, pinatay ng prinsipe ng Vogler ng kaharian ng Diyos ang isang general ng kaharian ng mga espada, at pinutol ng emperador ng kaharian ng Jian. Kahit na ang kapangyarihan ng Diyos, kahit na ang lakas ay hindi kasing ganda ng Silver Sky Blood Demon, isa rin ito sa nangungunang 10 superpower ng kontinente ng ninuno ng demonyo. Gayunpaman, tulad ng isang behemoth, sinabi ng prinsipe na siya ay pinatay ng siya ay pinatay. Sa oras na iyon, ang Vogoscope Kingdom ay isang kaharian ng mga espada, ngunit sa huli, ang ethereal na kaharian ay namatay ng mabigat, at siya ay nagretiro sa loob lamang ng isang araw. Ang digmaang iyon sa taong iyon ay nagpakita sa lahat ng kakilakilabot na pamana ng bansang may mga espada. Ang ninuno ng kaharian ng espada ay isa sa nangungunang 10 ninuno ng mga Diyos, ngunit ang labanan sa taong iyon ay ipaalam sa lahat na ang pinakamalakas sa kaharian ng espada ay hindi ang ninuno ng kaharian ng mga espada. Pagkatapos umalis niyang Xiaotian sa hanay ng mga espada, bago siya dumating sa pangalawang hanay ng mga espada na ipinanganak sa espada ng Wanjian Sword Mountain, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang hari ng mga Diyos ay nanatili sa labas ng hanay ng mga espada. Lumapit siyang Xiaotian sa espasyo ng espada, at pagkatapos ay umupo at nagsimulang maliwanagan at isama ang larangan ng mga espada. Nang maliwanagan at pinagsama niyang Xiaotian ang larangan ng mga espada, bumalik din si Prinsesa Bihan sa Emperor's Palace of the Sword, at pagkatapos ay nagulat kay Emperor Beijifan ng Sword of the Sword. Nagulat si Beijifan matapos itong marinig, God Lord, malaya kang makakalakad sa sword array. Pagkatapos ay tinanong mo, nakikita mo ba na ang binata ay ang ika-9 ng Diyos na Panginoon? Bumalik ka sa kanyang kamahalan, ang binata ay tunay na Panginoon ng Panginoon. Sinabi ni Ilaw nang may katiyakan at huminto, gayunpaman, malalaman lamang natin na siya ang Panginoon ng Diyos, ngunit hindi niya makita sa pamamagitan ng bilang ng Panginoon ng Diyos.
Nagmuni-muni si Bei Jifan, nakikita mo kung anong mga kasanayan ang ginagamit niya. Naalala ni Yi Lao, nagpakita siya ng mahika ng itim na bangkay, at pagkatapos ay ginamit ang malaking dealer upang basagin ang aking kabaliwan na espada. Black Corpse Magic, malaking disyerto. Naghinala si Bei Jifan. Maging ito man ay isang Black Corpse Magic o isang malaking dealer, ito ay extinct sa loob ng maraming taon. Sabi mo, nang pumasok ang binata, pumasok siya, at pagkatapos ay lumabas mula sa 7 tao. Sa ganitong paraan, ang 6 na ito ay mga master ng kaliwanagan ng hanay ng espada. Napaungol si Bei Jifan. Kung gayon kailangan ba nating suriin ang pagkakakilanlan ng 6 na taong ito? Nag-alinlangan si Prinsesa Bihan at sinabi. Hindi na kailangan. Umiling si Bei Jifan, palihim na pumasok ang ilang master ng kendo sa hanay ng mga espada ng Wanjian para maliwanagan sila. Mahirap alamin ang lahat. Kamahalan, paano mo haharapin ang binatang ito? Sinabi ng isang matandang espada na espada, hindi pinapansin ng taong ito ang kanyang utos, at siya ay isang master ng bansa ng mga espada mula sa kanyang mga tauhan. Nagtawanan ang lahat ng partido sa mga ninuno ng demonyo. Ang bagay na ito ay natural na hindi maaaring kalkulahin. Napaungol si Bei Jifan, hayaan si Jansh ng isang grupo ng mga espada na maghanda, at pumunta sa Janshan Mountain kasama ko. Gusto kong makita ng personal ang mga kabataang ito at ang ika-6 na master ng kendo. Masyado siyang tamad na hayaan ang mga tao na suriin ang pagkakakilanlan ng mga kabataang ito, at para sa kanya, hindi ito mahalaga para sa kabilang partido. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Bei Jifan at Jansh Baijian ay bumukas ang hangin, at dumating sa bilis ng Sword Mountain. At siyang Xiaotian ay nakaupo sa larangan ng espada, at patuloy na isinasama ang larangan ng 3 espada. Hindi ko alam ang tungkol kay Bei Jifan. Matapos ang paglipas ng panahon, 1 buwan matapos ipasok ni Yang Xiaotian ang 3 espada, matagumpay niyang naliwanagan at isinama ang larangan ng 3 espada. Gayunpaman, kalalabas lang ni Yang Xiaotian mula sa hanay ng mga espada, at nakita niya na ang 6 na hari ng mga Diyos ay sumalubong sa kanya na may makapal na tingin. Anak, may nangyari. Sinabi ni Haring Shen Shen, hindi nagtagal pagkatapos mong pumasok sa larangan ng hanay ng mga espada upang maliwanagan ang mga espada, pinangunahan ni Bei Jifan ang Jansh 100 Sword Lao na pumunta sa Wanjian Sword Mountain upang patayin ang anak. Ngunit sa daan, nakasalubong nila ang lumalaban na hukbo ng talampas ng libing. Nakikinig kay Bei Jifan at sa iba pa na nakatagpo ang buhay na hukbo ng Burial God Cliffs, siyang Xiaotian ay humigpit sa kanyang puso at nagtanong, ano ang nangyari mamaya? Malubhang nasugatan si Bei Jifan. Daan-daang mga espada sa Jansh ang namatay. Ito pa rin ang hukbo ng kaharian ng Jian, at si Bei Jifan at ang iba pa ay maaaring makatakas. Nagulat siyang Xiaotian. Si Bei Jifan ang emperador ng kaharian ng mga espada. Ang lakas nito ay makapangyarihan at hindi mapag-aalinlanganan. Ito ay maihahambing sa pagkakaroon ng Yanzo. Ang espada ng espada ni Jansh, bawat isa sa lakas, ay maihahambing sa prinsipe ng super sect. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang ilan sa mga lumang espada ay mas malakas kaysa sa maraming super zongmen. Sa ganoong lakas, si Bei Jifan ay malubhang nasugatan, at karamihan sa mga espada ng Jansh ay nasugatan. Bagaman pambihira ang lakas ni Bei Jifan, napakaraming tao ang nabubuhay at namamatay, at lahat sila ay mga master. Bilang karagdagan sa Magic Zone, mayroon ding Moyun Emperor, ang Beast-Driven Magic Master. Ang matandang mahika ng pulang Mao ay napabuntong hininga. 12 ng mga makapangyarihang pag-iral. Si Emperor Moyun, ang Beast-Driving Demon Lord, at 12 ng iba pang makapangyarihang nilalang, bawat isa ay hindi mas mahina kaysa sa Dark Sky Demon Lord. Ang mga nilalang na ito ay maihahambing sa Flame Ancestor noong sila ay nabubuhay pa, at inilibing sa God Burial Cliff pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ngayon silang lahat ay muling nabuhay at naging buhay na patay. Bukod pa sa Dark Sky Demon Lord, Emperor Moyun at iba pa, mayroon ding Blade Severing Bone Demon. Sabi ng God Slaying King sa malalim na boses. Ang Blade Severing Bone Demon ay isang makapangyarihang tao na kasing sikat niya noon. Ngayon, nabuhay na rin siya mula sa God Burial Cliff. Demonyong pinutol ng talam. Pinaikit din niyang Xiaotian ang kanyang mga mata. Tila ang God Burial Cliff ay higit na nakakatakot at nakakagulo kaysa sa kanyang inaakala. Sa una, ang pagkakaroon ng payat na kamay ay lubhang nakakagulo, at ngayon ay may isa pang Blade Severing Bone Demon. Alam mo ba kung bakit ang mga buhay na patay na ito ay napunta sa kaharian ng mga espada? Tanong niyang Xiaotian. Itong mga nabubuhay na patay, hindi sila pupunta para sa akin, tama ba?
Hindi katakatakang naisip ni Yang Xiaotian, dahil kanina pa siya hinahabol ng God Burial Cliff. Sinasabi ng ilang tao na ang mga buhay na patay na ito ay pupunta sa Hell Kingdom upang hanapin ang Hell Sword. Ang Diyos-slaying King ay nagsabi, ngunit hindi ko alam kung ito ay totoo. Natatakot ako na ang mga buhay na patay na ito ay talagang pupunta sa kaharian ng impyerno, at papunta sila dito. Hindi maitago ng matandang demonyo na may pulang buhok ang kanyang pagkagulat. Para makapunta sa Hell Kingdom, Wanjie Sword Mountain ang tanging paraan. Gaano katagal sila makakarating sa Wanjie Sword Mountain? Nadurog ang puso ni Yang Xiaotian at nagtanong siya. Aabutin ng hindi hihigit sa kalahating buwan bago makarating sa Wanjie Sword Mountain. Tinansya ng God-slaying King at sinabing, Sir, paano kung atras muna tayo at samilong sandali? Kalahating buwan. Sumimangot si Yang Xiaotian. Tumatagal ng hindi bababa sa isang buwan para maintindihan at pagsamahin ni Yang Xiaotian ang isang sword domain, kaya wala siyang oras para pagsamahin ang pang-apat na sword domain. Dahil alam na ang hukbo ng mga nabubuhay na patay ay dadaan sa Wanjie Sword Mountain, ang mga makapangyarihang tao na orihinal na nakakaunawa sa espada sa Wanjie Sword Mountain ay tumakas lahat. Mapait na ngumiti ang pinuno ng apat na Ghost Witch. Ngayon, 7 na lang tayong natitira sa malaking Wanjie Sword Mountain. Dati, ang Wanjie Sword Mountain ay napakasigla, at ang mga master na nagsasanay ng swordsmanship ay makikita sa lahat ng dako, ngunit ngayon ay wala na kahit isang multo na makikita. Kaya, kayong anim ay papasok sa Wanjie Sword Formation para maunawaan ang sword, at papasok ako sa Nine Ghost Sword Formation para pinuhin ang pang-apat na sword domain, sabi ni Yang Xiaotian. Mayroon pa ring 3 sword domain sa Wanjie Sword Mountain ngayon. Kung hihilingin sa kanya na sumuko, talagang hindi siya papayag. Kung ang hukbo ng mga buhay na patay ay pupunta sa bansa ng impyerno, dadaan lang sila sa Wanjie Sword Mountain. Hanggat nagsasanay sila sa kalaliman ng pagbuo ng espada, hindi ito dapat mapansin ng hukbo ng mga buhay na patay. Maliban kung ang Dark Sky Demon Lord, Dao Jugumo at iba pa ay personal na pumunta sa kaibuturan ng Sword Formation upang mag-imbestiga. Nang marinig na gusto ni Yang Xiaotian na manatili sa Wanjie Sword Mountain, si Zhu Shenwang at ang kanyang mga tauhan ay walang magawa, ngunit wala silang masyadong sinabi. Susunod kami sa utos ng Young Master. Si Zhu Shenwang at ang kanyang mga tauhan ay nagkayam ng kanilang mga kamao at tumugon ng may paggalang, pagkatapos ay lumipad patungo sa Wanjie Sword Formation. Pumasok si Yang Xiaotian sa Nine Ghost Sword Formation ng Wanjie Sword Mountain, dumating sa sword domain space ng Nine Ghost Sword Formation, naupo ng naka-cross-legged, at nagpatuloy sa pag-unawa at pagsasama-sama ng Nine Ghost Sword Domain. Lumipas ang kalahating buwan. Habang si Zhu Shenwang at ang kanyang mga tauhan ay naiintindihan ang paraan ng espada sa kailaliman ng Wanjie Sword Formation, biglang, naramdaman nilang nanginginig ang kalawakan. Sunod-sunod na malalakas na aura ang patuloy na nagmumula sa langit. Ang mga aura na ito ay natipon sa isang napakalaking kapangyarihan ng demonyo, na naging dahilan upang hindi makahinga ang mga tao. At habang lumilipas ang panahon, palapit ng palapit ang napakalaking demonyong kapangyarihan, na parabang dudurog nito ang buong espasyo ng Wanjie Sword Mountain. Maging si Zhu Shenwang at ang kanyang mga tauhan sa kaibuturan ng Wanjie Sword Formation ay naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihang ito ng demonyo, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Ang hukbo ng mga buhay na patay ay narito na sa wakas. Dahil na rin sa malakas nilang lakas. Kung ang isang ordinaryong super sect leader ay nahaharap sa isang nakakatakot na demonyong kapangyarihan ng buhay na patay na hukbo, siya ay diretsyong mahimatay. Habang ang hukbong nabubuhay na patay ay patuloy na lumalapit sa Wanjie Sword Mountain, ang daloy ng hangin sa buong espasyo ng Wanjie Sword Mountain ay nabaligtad, at ang lahat ng buhangin at mga bato ay nasuspine at lumipad pataas. Ang mga batong nakasabit sa hangin ay patuloy na sumasabog at naging maluwag na buhangin. Maging ang mga sinaunang puno sa Wanjie Sword Mountain na nandoon sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay bumangon mula sa lupa, lumulutang sa hangin, at isa-isang naging pulbos. Ito ay kahit na ang buhay na patay na hukbo ay 10,000 milya ang layo. Ang pagkalat pa lang ng invisible na kapangyarihan nito ay sobrang nakakatakot. Nang dumating ang mga buhay na patay na hukbo libu-libong milya ang layo mula sa Wanjie Sword Mountain, ang lupa sa paligid ng Wanjie Sword Mountain ay nanginginig, na parang isang super lindol ang naganap. Ang nanguna sa hukbong nabubuhay na patay ay ang Blade of Bones Demon, na kasing tanyag ng God-slaying King. Ang Blade Absolute Bone Demon ay may dalang malaking espada sa kanyang likod, na kasing laki ng isang maliit na bundok. Siya ay sobrang payat, na parabang wala siyang laman sa kanyang katawan, at ganap na sinusuportahan ng mga buto. Ang gayong manipis na katawan ay naglalaman ng walang hangganang enerhiya ng demonyo at enerhiya ng espada. Nang dumating siya sa labas ng 10,000 Tribulation Sword Mountain, ang kanyang walang laman na mga mata ay tila nakikita sa mga layer ng oras at espasyo, at tumingin sa 10,000 Tribulation Sword Mountain.
Naramdaman ng 6 na tao ng God-slaying King sa 10,000 Tribulation Sword Formation ang hininga ng Blade Absolute Bone Demon, at nakaramdam ng panginginig. Ang 10,000 Tribulations Bone Demon ay talagang nakakatakot, ngunit ang mas nakakatakot ay ang malawak na hukbo ng mga buhay na patay. Nang tumingin ang Blade Absolute Bone Demon sa 10,000 Tribulation Sword Formation, tila may naramdaman siya, at lumipad at kumislap, dumaong sa harap ng 10,000 Tribulation Sword Formation. Nang maramdaman na ang Blade Absolute Bone Demon ay dumaong sa harap ng 10,000 Tribulation Sword Formation, ang 6 na tao ng God-slaying King ay nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso. Habang ang 6 na tao ng God-slaying King ay tahimik na umaawit sa kanilang mga puso, biglang, ang parang kutsilyong enerhiya ng Bone Demon ng Daoju ay gumulong sa buong katawan niya at sumabog sa 10,000 Tribulation Sword Formation, na pinasabog ang enerhiya ng espada sa unang bahagi ng 10,000 Tribulation Sword Formation. Pagkatapos, ang Bone Demon ng Daoju ay pumasok sa 10,000 Tribulation Sword Formation at naglakad patungo sa pangalawang lugar. Nang makita ang Bone Demon ng Daoju na pumapasok sa 10,000 Tribulation Sword Formation, ang ilang mga tao ng God-slaying King sa ika-8 lugar ay natense at hindi nang ahas na huminga. Kahit na ang 10,000 Tribulation Sword energy ng 10,000 Tribulation Sword Formation ay kamangha-mangha, ang Bone Demon ng Daoju ay nagtataglay ng parang kutsilyong enerhiya sa buong katawan niya, patuloy na iniuunat ang 10,000 Tribulation Sword energy, at pagkatapos ay naglakad papunta sa pangalawang lugar. Habang ang Bone Demon ng Daoju ay patuloy na naglalakad patungo sa 10,000 Tribulation Sword Formation, ang 6 na tao ng God-slaying King ay hindi napigil ang huminga ng mahigpit at labis na kinakabahan. Kapag nadiskubre ng Bone Demon ng Daoju, ito ay magiging isang trahedya na madugong labanan. Hindi nagtagal, dumating ang Bone Demon ng Daoju sa ika-3 lugar. Ang enerhiya ng Rolling Knife sa kanyang katawan ay nagpakilos sa 10,000 Tribulation Sword energy sa ika-3 bahagi. Gayunpaman, sa huli, umatras pa rin si Daoju Gumo mula sa ika-3 lugar. Bagamat maaari siyang umasa sa kanyang sariling paglilinang upang pilitin siyang pumasok sa ika-3 bahagi ng One Jia Sword Formation, kailangan niyang maunawaan ang One Jia Sword Down ng One Jia Sword Formation upang makapasok sa ika-4 na lugar. At ang pag-unawa sa One Jia Sword Dao ay hindi isang bagay ng isang araw o isang gabi. Matapos lumabas si Daoju Gumo sa One Jia Sword Formation, nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa Hell Kingdom kasama ang hukbo ng mga buhay na patay. Gayunpaman, nang umalis siya, bigla siyang naglaslas ng malakas na enerhiya ng espada sa Nine Ghost Sword Formation kung saan naroon si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang tingin. Sumabog ang One Jia Sword Mountain. Si Daoju Gumo at ang hukbo ng mga buhay na patay ay unti-unting naglaho sa kalangitan. Matapos kumpirmahin na si Daoju Gumo at ang hukbo ng mga buhay na patay ay tuluyan ng umalis, ang 6 na tao ni Zhou Shenwang ay lumabas sa One Jia Sword Formation. Nang makita ang huling slash ng Blade of the Bone Demon na tumagos sa Nine Ghost Sword Formation at humampas sa 10,000 Tribulation Sword Mountain, nag-iwan ng nakakatakot na bitik, ang 4 na Ghost Witch Demons ay natakot lahat. Magiging okay ba ang Young Master? Sabi ng pinuno ng 4 na Ghost Witch Demons. Magiging okay ang Young Master. Umiling ang mamamatay Diyos na hari. Alam niya ang katakutan ni Master Ding. Sa pagtatanggol ni Master Ding, ang espada ni Daoju Gumo ay nakakatakot, ngunit hindi nito kayang saktan ang kanilang anak. Kalahating buwan matapos umalis ang hukbo ng mga buhay na patay, sa wakas ay naunawaan niyang Xiaotian ang pang-4 na dumi ng espada at matagumpay na pinagsama ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang pag-unawa at pagsasanib sa huling 2 sword domain ng One Jia Sword Mountain. Nang matagumpay na pinagsama niyang Xiaotian ang huling 2 sword domain ng One Jia Sword Mountain, mayroon siyang 11 sword domain na nakalusot sa menor de edad na yugto ng tagumpay, at 4 na sword domain lang ang hindi nasira. Tumingin si Yang Xiaotian sa direksyon ng Hell Kingdom. Ang Hell Kingdom ay isang imperial na kaharian sa ilalim ng Sword Kingdom. May 4 na sword formation na nagsilang sa Sword Domain, at ang Chaos Demon Lord's Cave ay nasa Hell Kingdom. Gayunpaman, mula nang ang hukbo ng mga buhay na patay ay pumasok sa Hell Kingdom mahigit 2 buwan na ang nakalipas, hindi na sila umalis at nakabaon na sa Hell Kingdom. Ang katotohanan na ang hukbo ng mga buhay na patay ay hindi umalis ay isang malaking problema. Sa nakalipas na 2 buwan, nagpadala rin ang Sword Kingdom ng isang malaking hukbo upang patayin ang mga buhay na patay, ngunit ang Sword Kingdom ay dumanas ng matinding casualty sa ilang labanan. Ang dati nang hindi magagapi na Sword Kingdom ay ilang beses nang dumanas ng mabibigat na casualty, kaya lalong hindi mapalagay ang ibang mga imperyo at mga super sect sa Demon Ancestor Continent. Ang hukbo ng mga buhay na patay ay nakabaon sa Hell Kingdom,
at si Yang Xiaotian ay walang pagpipilian kundi pagsamahin muna ang iba pang apat na sword domain ng Sword Kingdom. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang buwan, pagkatapos na matagumpay na pagsamahin ni Yang Xiaotian ang iba pang apat na sword domain, ang hukbo ng mga buhay na patay ay nakabaon pa rin sa Hell Kingdom at hindi pa umaalis. Nang makitang ang hukbo ng mga buhay na patay ay nakabaon pa rin sa kaharian ng impyerno at hindi pa umaalis, nagpasya si Yang Xiaotian na pumuslit sa kaharian ng impyerno. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng God Realm ay palapit ng palapit, at sino ang nakakaalam kung kailan aalis ang hukbo ng mga buhay na patay. Nang malaman na si Yang Xiaotian ay papasok sa kaharian ng impyerno, ang hari ng mga Diyos ay nagulat. Sir, ang kaharian ng impyerno ay masyadong mapanganib ngayon. Ang hari ng mga Diyos ay umiling at sinabi, Ginoo, hindi na kailangang ipagsapalaran ito. Well, hintayin mo ako dito. Sinabi ni Yang Xiaotian sa anim na hari ng mga Diyos, kung hindi pa ako nakabalik sa loob ng 1 taon, pumunta muna kayo sa Honghuang City sa Honghuang Continent. Nagkatinginan ang anim na hari ng mga Diyos. Handa akong pumunta sa kaharian ng impyerno kasama ka. Ang hari ng mga Diyos ay nag-alinlangan at sinabi, hindi na kailangan. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, kung mas maraming tao ang mayroon tayo, mas madali itong malantad. Huwag mag-alala, ligtas akong nakaalis sa Burial Cliff noon. Ngunit hindi sinabi ni Yang Xiaotian na sa huling pagkakataon na siya ay nasa Burial Cliff, ligtas siyang nakaalis dahil hindi pa nabuhay na muli sina Dao Jugumo, Mo Yundi, at ang Beast Demon Lord. Pagkatapos, nagtago si Yang Xiaotian sa kalawakan at lumipad patungo sa kaharian ng impyerno. Nang makita ito, ang 6 na tao ng God-slaying King ay maaari lamang maghintay sa pagbabalik ni Yang Xiaotian sa Wanjie Sword Mountain. Habang lumilipad si Yang Xiaotian ng napakabilis, ang kaharian ng impyerno ay palapit ng palapit. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakita na ang kaharian ng impyerno. Ang kaharian ng impyerno ay tinawag na kaharian ng impyerno dahil ang lugar na ito ay ang lugar kung saan ang Panginoon ng impyerno ay nagsasanay sa pag-iisa. Ang Panginoon ng impyerno ay isang makapangyarihang tao sa parehong panahon ng Panginoon ng Chaos, at isa rin sa ilang makapangyarihang tao na maaaring makipagbalikat sa Panginoon ng Chaos sa lahat ng domain. Huminto si Yang Xiaotian sa gilid ng kaharian ng impyerno. Nakita ko ang pag-ambon ng dugo sa aking harapan, at pagbagso ng malamig na hangin, tulad ng mga hiyawan ng milyon-milyong multo. Mayroong malalim na lambak sa kaharian ng impyerno, at ang malamig na hangin ay patuloy na bumubuhos mula sa malalim na lambak ng impyerno, na umaagos sa buong kaharian ng impyerno, kaya ang malamig na hangin sa kaharian ng impyerno ay napakalakas. Ang mga blood mist na ito ay isang uri ng malamig at nakal-alasong gas na patuloy na lumulutang palabas mula sa lupa ng kaharian ng impyerno. Tumigil sandali si Yang Xiaotian at nag-flash sa kaharian ng impyerno. Matapos makapasok sa kaharian ng impyerno, ang lupa ay nag-crack, ang mga bundok ay nawasak, ang mga ilog ay pinutol ng lakas ng espada, at ito ay tiwangwang at nawasak. Malinaw, ito ang resulta ng ilang labanan sa pagitan ng hukbo ng kaharian ng espada at ng hukbo ng mga buhay na patay. Ang espasyo ay napuno pa rin ng kapangyarihan ng pagkawasak. Paminsan-minsan, may mga bangkay na makikita sa wasak na lupain. Marami sa mga bangkay na ito ay mga Panginoon na namatay sa kaharian ng espada. Ang ilan ay nabubuhay na patay. Ang mga buhay na patay na ito ay mahirap patayin o saktan. Upang patayin ang mga nabubuhay na patay, kadalasan ay kailangan nilang pugutan ng ulo o sumabog. Patuloy na lumilipad si Yang Xiaotian patungo sa hilaga ng kaharian ng impyerno. Dalawa sa mga sword formations ng sword domain ay matatagpuan sa hilaga ng Kingdom of Hell. Noong nakaraan, maraming mga master ng Magic Way na nag-practice ng Yin Code technique ang pipiliin na magtatag ng mga kuweba sa kaharian ng impyerno para sa paglilinang, ngunit sa sandaling ito, sa mga buhay na patay na sumasakop sa kaharian ng impyerno, walang mga master ng magic na paraan. Ang nagpagon sa pakiramdam ni Yang Xiaotian ay ang hukbo ng mga nabubuhay na patay ay pangunahing nakatalaga sa kanluran ng bansang impyerno, kaya bihira siyang makatagpo ng mga buhay na patay hanggang sa hilaga. Paminsan-minsan, isang malaking bilang ng mga buhay na patay ang lumilipad mula sa hilaga, ngunit sila ay bihira. Matapos iwasan ni Yang Xiaotian ang ilang grupo ng mga nabubuhay na patay, sa wakas ay nakarating siya sa unang sword array ng sword domain. Ang hanay ng espada na ito ay nasa isang primeval forest. At ang isa ay hindi kalayuan. Hanggat pinagsanib ni Yang Xiaotian ang dalawang domain na ito ng espada, ang kanyang sword domain of destiny ay magagawang makapasok sa isang maliit na tagumpay. Sa oras na iyon, tanging ang huling sword domain ng oras ang natitira. Matapos makapasok sa primeval forest, nagkaroon ng patay na katahimikan. Ngunit palaging nababalisa si Yang Xiaotian. Gayunpaman, binuksan niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang nakitang abnormal. Maingat na lumipad pasulong si Yang Xiaotian, ngunit pagkatapos lumipad ng ilang sandali, biglang huminto si Yang Xiaotian,
at gulat na gulat siyang tumingin sa paligid, ito ba ay isang psychedelic array? Illusion array ang pinakakakaibang array. Ang lahat ng nasa hanay ng ilusyon ay totoo at hindi totoo, at ang nakikita mo sa iyong mga mata ay maaaring hindi totoo. Kung hindi ka makaalis sa ilusyon, ikaw ay makulong sa hanay ng ilusyon at hinding-hindi na makakawala dito. Lumapit si Yang Xiaotian sa isang puno at sinuntok ito. Ang lakas ng suntok ay tumama sa puno, pero maayos naman ang puno. Halatang wala ang punong ito, isa lamang itong ilusyon na nakita niya. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Pagkatapos, sinuntok muli ni Yang Xiaotian, at ilang mga sinaunang puno sa harap ay nabugbog at naging pulbos, ngunit ang mga sinaunang puno na kagagaling lang naging pulbos ay kakaibang pinalapot muli. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na bumangon mula sa lupa at lumipad ng mataas sa langit, sinusubukang lumipad palabas sa sinaunang kagubatan na ito, ngunit nalaman niya na kahit paano siya lumipad, palagi siyang nasa primeval na kagubatan na ito at hindi niya kayang lumipad palabas. Ito ay isang ika-17 antas ng ilusyon array. Bagamat ang iyong porma sayon ay malakas, hindi mo ito mababali sa iyong kasalukuyang lakas, boses ni Ding Ye. Level 17 Illusion Array, hindi ba illusion array iyon na itinakda ng Supreme Realm Expert? Nagulat si Yang Xiaotian. Hayaan mo akong gawin ito. Si Ding Ye ay lumipad palabas mula kay Yang Xiaotian, ang kanyang buong katawan ay nagliliyab sa gintong apoy, at pagkatapos ay sa isang hagong na tunog, ang katawan ng kaldero ay nagbuga ng isang bilog ng ginintoang liwanag na alon. Ang mga magagaan na alon ay patuloy na bumaha sa bawat sulok ng sinaunang kagubatan na ito na parang mga alon. Saan man dumaan ang mga magagaan na alon, ang sinaunang kagubatan ay tila muling nabuhay, naglalabas ng sigla na wala roon ngayon. Nang masira ang illusion array ng Primeval Forest, ang sword array na hinahanap ni Yang Xiaotian ay lumitaw sa harap ni Yang Xiaotian. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Yang Xiaotian sa hanay ng mga espada, at pagkatapos ay naupo ng naka-cross-legged sa espasyo ng sword domain, at nagsimulang maunawaan at isama ang unang domain ng espada. Pagkatapos ng mga pagsisikap ni Yang Xiaotian, sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagsasama ng sword domain na ito. Agad na lumipad si Yang Xiaotian patungo sa pangalawang sword domain sword array. Gayunpaman, nang dumating si Yang Xiaotian sa pangalawang sword domain sword array, nakita niya na ang sword array ay puno ng mga ghost monkey. Ang mga multo ay isang uri ng nakakatakot na nilalang sa bansang impyerno. Mukha silang multo at kakaibang itsura. Ang ganitong uri ng mga nilalang ay dumarating sa mga pangkat at napakabilis. Ang kanilang mga kuko ay lason at mahilig kumain ng utak ng tao. Sa pagtingin sa 10,000 ghost monkey na nakapalibot sa sword array, napasimangot si Yang Xiaotian. Bagamat hindi malakas ang mga multo na unggoy na ito, kung sila ay papatayin, ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ay hindi maiiwasang maakit ang atensyon ng mga buhay na patay. Kung ang hukbo ng mga buhay na patay ay naaakit, ang mga kahihinatnan ay maiisip. Naisip ito ni Yang Xiaotian, at sa wakas ay nagpa siya na ayusin ang ilang mga shielding array sa paligid. Hanggat matagumpay na nakaayos ang shielding array, hindi magbabago ang kapangyarihan ng laban sa labas ng array. Gayunpaman, ang mga ghost monkey na ito ay may malakas na pangamoy at pakiramdam, kaya mahirap na matagumpay na mag-set up ng ilang shielding formations sa paligid nila. Sa makatuwid, kailangang maging maingat si Yang Xiaotian. Sa matinding pag-iingat ni Yang Xiaotian, matagumpay na nai-set up ang unang shielding formation. Ngunit nang magsimulang i-set up ni Yang Xiaotian ang pangalawang shielding formation, ang Ghost Monkey Leader ay tumingin sa pinagtatagwan ni Yang Xiaotian na may kahinahinalang tingin, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo sa pinagtatagwan ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na kumilos kaagad, at hinawakan ng mahigpit ang Heaven and Earth Sword sa kanyang kamay. Hanggat natagpuan ng pinuno ng Ghost Monkey ang clue, papatayin niya ito sa bilis ng kidlat.